Sa kabilang banda, si Vrix. Ano ang mali sa akin? Nakahiga ako sa kama ko sa kwarto ko para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Nakakawala talaga ng kontrol ang babaeng ito sa sarili ko. Kapag nasa paligid ko siya ay tumataas ang tibok ng puso ko, nawawala ang lahat ng kontrol ko. Nung araw din, nung nasa phone ako at dumating siya, nung nakita ko siyang kagatlabi, gusto ko na talagang halikan ang mga labi na iyon. Bakit siya lang ang nagpaparamdam sa akin ng ganito? Wala pang babaeng nakaapekto sa akin ng ganito. Hindi ko alam kung anong problema ni Mia sa kanya, pero sa tuwing nakikita niya ako ay pilit niya akong inaakit na hindi ko naman talaga gusto. At kapag ginagawa niya iyon sa harap niya ay talagang naiinis ako. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nawala ang galit ko kagabi, at nailabas ko lahat ng galit ko kay Ryan. Pero isa lang ang pinagtataka ko, bakit lumuluha ang mga mata niya nung hinalikan ako ni Mia? Hindi ba niya nagustuhan iyon? May nararamdaman ba siya para sa akin? Jesus, Vrix Adams, hawakan ang iyong sarili at kalimutan na lang siya. Babysitter lang siya ni Ryan. Babysitter lang. Kaya tumigil ka na. Pero bakit pa rin siya naapektuhan ng si Mia? So just stop. Wala kang pakialam. Tumahimik ka at matulog. Tapos narinig kong bumukas ang pinto ko, napatingin ako kay Ryan na nakatayo sa may pinto na may hawak na teddy bear. Dad, I can't sleep, sinabi niya. And why is that? Itinanong ko. B is not here. Isang araw lang siya nandito at sinasabi mo sa akin na sa isang araw lang ay sobrang attached ka na sa kanya, kaya hindi ka na makatulog mag-isa ngayon. Nakatayo siya doon habang nakatingin sa ibaba. Come inside, sabi ko. Isinara niya ang pinto at tumakbo papasok sa loob at umakyat sa kama. Hinila ko siya palapit sa akin. It has been a month since she started working and Ryan has got so attached to her that every time, pag uwi ko galing opisina, sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanya at ang mga bagay na ginawa nilang dalawa buong araw. Dahil sa kanya, marami akong nalaman tungkol sa kanya. Tulad ng nakatira siya sa kanyang yaya, pagkatapos ay mahilig siyang makinig ng musika at mahilig din kumain ng mga chocolate cake at marami pang iba. Sabi ni Ryan, Dad, alam mo bang nagustuhan ni B ang ginawa mong pagkain? This is what I was talking about. Sa mga araw na ito, siya lang ang pinag-uusapan niya. Really, she did. Tumango siya na may malawak na ngiti. Isang bagay ang napapansin ko sa tuwing kinakausap niya siya ay laging may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Isang ngiti na hindi kayang dalhin ng kahit sino sa kanyang dating nani sa kanyang mukha. At itong ngiting ito lang ang gusto kong makita, ang kaligayahan niya ang mahalaga sa akin. But you know, last night when you scolded me, she was more angry at you than I was. Napangiti ako nang marinig ko siya. Talagang galit siya. Okay, that's enough with the B topic, now go to sleep. Sabi ko. Tumango siya at pumikit. Makalipas ang ilang sandali ay bumulong siya na nakapikit na nag-iisip na tulog na ako. I wish you marry B instead of that BBB. Bakit mas maraming problema ang ginagawa ng batang ito? Nalilito na ako. At ano ang BBB? This much I can make out that he is talking about Mia, but what is BBB? Kinaumagahan, medyo maaga akong umalis because I had a meeting to attend. Si Ryan ay naghihintay sa kanyang B. Nagtataka ako kung bakit B ang tawag niya sa kanya. Hindi mo ba naisip, Vrix Adams, na sa mga araw na ito marami kang pinagtataka, kinukutsa ako ng konsensya ko. Stop and focus on your goddamn work. After working for almost 5 hours continuously, tinawagan ko ang assistant ko. Pumasok siya. Yes, Mr. Adams, sabi niya. Sumandal ako sa upuan ko, then sinabing, Chloe, I want you to fix a meeting with the Chinese clients tomorrow and make sure you have everything prepared. Tumango siya, okay Mr. Adams. At yung file na sinabi kong isummarize mo, ginawa mo? Yes, I did. Dadalhin ko lang yan. Okay, isa pa, napatigil ako nang mag-ring ang phone ko. Tiningnan ko ang caller ID. Mommy. Bakit siya tumatawag? Sinenyasan ko si Chloe gamit ang kamay ko na umalis na. Tumango siya at umalis. Kinuha ko ang tawag. Mommy, sabi ko. Vrix, kamusta? Ang excited na boses ni Mommy ay nanggaling sa kabila. May mali talaga. Mom, kakakita lang natin kagabi. Can you please come to the main topic? Oh, mukhang mas matalino ka sa akin. Inilibot ko ang paningin ko. Mom, ano yun? Vrix, actually may gusto kaming sabihin sa'yo. Importante talaga. Okay, sabihin mo na. Hindi sa ganito. Bisitahin mo kami mamayang gabi, Vrix. Mag-isa. Strange. Mukhang seryoso talaga. Okay, Mom. Bye. Ingat ka, Vrix. You too. Ibinaba ko na ang tawag. Nang matapos ang trabaho ko, tiningnan ko ang oras 8 PM na pala. Kinuha ko ang coat ko na nasa upuan at umalis. Pagdating ko, sinalubong ako ng nakangiting mukha ni na Mommy at Daddy. Pumasok ako.
Vrix, you are here. May importante talaga tayong pag-uusapan, sabi ni Daddy. Tumango ako. Umupo kami sa hapagkainan, ang mga pagkain ay inihain ng mga kasambahay. Tapos tumingin ako kay Mom and Dad. So ano yun? Panimula ni Mom sa katumawa ng kinakabahan. Kumunot ang noo ko. Mom. So we were saying na tama na Vrix. Magpakasal na kayo, sabi ni Dad. Inilibot ko ang paningin ko. Not again. We are not discussing about it again. Nasabi ko nang hindi ako magpapakasal kahit kanino. Sabi ko, Vrix, hindi mo laging iniisip ang sarili mo. Isipin mo si Ryan. Vrix, kailangan niya ng ina, sabi ni Mommy. No, he doesn't. I am here for him. Kung ano man ang kailangan niya, nandito ako para ibigay sa kanya. Vrix, hindi mo laging magampanan ang isang tungkulin ng isang ina. Sabi ulit ni Mommy, this time sa galit na tono. Kaya ko. I have for so many years and I will. Speaking about Ryan, that night you both saw, he doesn't like Mia. So there's no point of marry her saying it's for Ryan. We are not talking about Mia. Hindi ko alam Vrix bakit hindi mo ito nakikita, pero kaya natin at kahit si Ryan kaya niya nakasama mo siya dahil lang sa pera mo. Mom, sabi ko sa matigas na tono. Ito ang totoo Vrix. Napabuntong hininga ako. Okay, so let's not talk about Mia. I am sorry to disappoint you guys but I am not dating anyone else. Biglang sabi ni Dad, Vrix, we have someone for you. Really? Ang galing niyan at paano mo malalaman yun, na mas magaling ang isang tao, kaysa kay Mia? Kasi nakita na namin siya, at alam namin na mas magaling siya kaysa kay Mia at gusto rin siya ni Ryan, sabi ni Dad. May gusto sa kanya si Ryan. Iilan lang ang gusto ni Ryan, at pinag-uusapan nila ang isang babae na gusto ni Ryan. Wait, pag-isipan ko, gusto ni Ryan si Maria, at inaalagaan din niya ito. Sila ba ay? No way in hell they are asking me to marry a 40 years old woman, no. Hindi maaaring siya yun. Then, ang nagustuhan ni Ryan ay si Bella. No, sinusubukan ko nang malaman ang nararamdaman ko para sa kanya. Ginugulo na niya ang ulo ko. Hindi ko na kaya. Nagseryoso ang mukha ko at nagtanong, who are you guys talking about? Huminga ng malalim si Mom at tumingin kay Dad, tumango siya then Mom said, si Bella. Nanlaki ang mata ko, naikuyong ko ang aking panga. Alam ko na ito. Nagpatuloy si Mommy, Bella is best for Ryan. Ryan loves her Vrix. Nakita mo na ba si Ryan na sobrang masaya sa piling ng iba maliban sa'yo? Vrix, hindi mo siya mapapanatiling ganito palagi. Nakakulong sa isang bahay at ikaw lang ang makakaalis sa kanya. Siya ay isang bata Vrix. Ang bawat bata ay nangangailangan ng isang ina, isang kaibigan at si Bella ay maaaring maging pareho kay Ryan, a mother too. I have seen the bond between them. It's really strong that if you tell Ryan that you'll marry Bella, he will be the happiest among everyone. And you too Vrix, you can't just waste your life like this. Kailangan mo ng makakasama mo Vrix na babaguhin niya ang buhay mo. Isang beses mo lang siyang nakilala, and you are telling me that she is best for Ryan, to be his mother. That's ridiculous. Yes, she is. We are old enough to read people, to understand them, and to see what they really are. Nakipagtalo si Mommy. Paano kung sabihin kung wala akong tiwala sa kanya? We have seen who you trust Vrix. Mia, really Vrix. Siya ang pinili mo, isang babaeng hindi man lang gusto ng anak mo. Paano ka nakakasigurado kay Bella? Nung pinagalitan mo si Ryan, pinuntahan ba ng mahal mong girlfriend ang anak mo para i-comfort siya? Imbes na nakatayo siya doon na nakangiti. Either you are blind or you are ignoring the truth. Nandyan si Bella para kay Ryan that day. Trabaho niya yun, binabayaran ko siya niyan. Ang pananatili sa buong gabi ay hindi bahagi ng kanyang trabaho. Bumuntong hininga ako at tumayo sa kinauupuan ko. Sa tingin ko dapat na akong umalis. Aalis na sana ako nang dumating si Mommy at hinawakan ang kamay ko. Pag-isipan mo, Vrix, isipin mo si Ryan. Without saying anything else, umalis na ako. Pagdating ko sa bahay, tinanong ko si Maria tungkol kay Ryan, sabi niya nasa kwarto niya. Tinahak ko ang daan papunta sa kwarto niya. Pumasok ako at nakita kong natutulog na si Ryan. Pumasok ako at binuksan ang bedside lamp at umupo sa kama sa tabi niya. Sinuklay ko ang kamay ko sa buhok niya at hinalikan siya sa noo. Naisip ko kung ano man ang sinabi nila Mom at Dad ngayon. In a way tama sila, Ryan need a mother who can take care of him and be with him when he needs. Sinong nag-akala na magkakaroon pa siya ng kaibigan na nakakulong sa isang bahay? Pero Bella, wala akong alam sa kanya. Bakit sa kanya nauuwi ang lahat? Kagabi, pumasok sa isip ko ang mga sinabi ni Ryan. I wish you marry me instead of that BBB. Bumangon ako at pinatay ang bedside lamp. Pagtingin ko sa kanya ay lumabas na ako ng kwarto. Nakarating na ako sa kwarto ko.
Hinubad ko ang aking coat at tie, tumayo ako sa harap ng bintana na nakatingin sa labas, iniisip kung ano ang dapat kong gawin. Sa wakas, tinawagan ko ang aking personal investigator, na kaibigan ko rin. Sinagot niya pagkatapos ng ilang ring. "Hello, sir, I think you have called this number by mistake." Sinabi niya. "Lucas, seryoso ako." "Okay, parang may galit. So bakit ang seryoso mo?" "Kailangan kong ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang tao." "At sino naman, honey?" "Isabella Wilson. I want to know everything about her. Everything means every damn thing." "Oh man, are you finally in love? Can someone please pinch me?" "With Bricks Adams, is in love," sabi niya at nagsimulang tumawa. "Shut up, siya ang nani ni Ryan." "So you are in love with your son's babysitter?" It's fine, I don't really mind. I support boss and babysitter relationship too. By the way, kailan ko siya makikilala? Nakakainis tong lalaking ito. Just get me the information at tigilan mo na yung kalokohan mo. You are no fun. I am happy at least it's not that bitch Mia. But I have to agree to one thing that she was hot. Lucas, may oras ka hanggang umaga. Sabi ko na hindi pinansin ang komento niya tungkol kay Mia. Okay fine, with that ibinaba ko na ang tawag. Bakit lahat galit kay Mia? Hindi ko pa rin maintindihan. I mean she is fine, at least sa harap ko. But Isabella, tumingin ako sa labas ng bintana at huminga ng malalim. Sorry Bella pero kailangan kong gawin ito para kay Ryan. Siya ang lahat sa akin. Sa kabilang banda, si Bella. Yaya bilis late na ako, sigaw ko mula sa pinto. Nasa kusina si Yaya at nag-iimpake ng cookies para kay Ryan. Noong araw na sinabi ko sa kanya na wala na akong cookies na maibibigay kay Ryan, sinimulan niya akong pagalitan na para bang sinasadya kong kumain ng lahat ng cookies. Yaya, sigaw ko ulit. Coming, tumakbo siya at binigay sa akin ang box. Eto kunin mo at ibigay mo sa kanya. Tumango ako at lalabas na nang hawakan niya ang braso ko at hinila ako pabalik, sinamaan niya ako ng tingin at sinabing, "Don't you dare eat a single one." Para sa kanya. Inilibot ko ang paningin ko. Yaya, ika-10 beses mo na itong sinasabi sa akin. Hindi ako ganoon kasama para kainin ang cookies ng kawawang baby ko, sabi ko saka humalik sa cheeks niya. Binitawan ko ang sarili ko sa pagkakahawak niya sabi ko. Gayunpaman magkakaroon ako ng isa o dalawa o maaaring higit pa. Bye. Bella, galit na sigaw niya. Bye, sigaw ko pabalik na natatawa saka ako sumakay ng cab. Pagdating ko sa mansion, papunta na ako sa kwarto ni Ryan nang dumating si Maria. Good morning Maria, masayang sabi ko. Good morning Bella, sumagot siya. Bella, gusto ka ni sir na makita sa opisina niya. Mr. Adams, itinanong ko. Tumango siya. Bakit niya ako gustong makita? Hindi ko alam Bella, pero sabi niya na kapag dumating ka papuntahin muna kita sa office niya. Tumango ako at nagsimulang maglakad patungo sa opisina niya. May nagawa ba akong mali? Papaalisin na ba niya ako? Nagreklamo ba sa akin ang BBB na iyon? Ano ito? Wala akong maisip. Ano bang nagawa ko? Malalaman mo yan baby. Natatakot ako. O dapat ikaw, wait, some quick suggestions. Ano? No extra talking. No eye fucking sa kanya. No spacing out. Yeah, sa tingin ko tama ka. Salamat. Kumatok sa pinto ng opisina niya, nang marinig ko ang boses niya na nagsasabing come in, pumasok na ako. Doon siya nakaupo sa upuan niya sa likod ng mesa habang nagla-laptop. Pagpasok ko sa kwarto ay dumungaw siya sa laptop niya. Wait, he is wearing glasses. Ah, he looks fucking hot with those glasses. He is going to make crazy with those killer looks. Mukhang hot ang lalaking ito sa lahat ng bagay. Hindi siya nakasuot ng kanyang usual suit, suot niya ang kanyang itim na sweatpant at gray na t-shirt. Mas lalo siyang naging hot at sexy nitong hitsura. Di ba sabi ko sa'yo walang eye fucking? Oo, sorry nadala ako sa itsura niya. Okay, hindi na mauulit ang iyong mga pagkakamali. Maging seryoso. You called me Mr. Adams. Ano ang kalokohan nitong nauutal? Ang hotness niya yata. Seryoso. Oh yes. Please take a seat Miss Wilson. Sabi niya sabay pahiwatig sa sofa. Tumango ako at umupo sa sofa. Tumayo siya sa kinauupuan niya at pumunta sa direksyon ko. Umupo siya sa kabilang sofa sa tabi ko. Miss Wilson, I have something for you. Ano? Pinulot ang isang file mula sa mesa, sinabi niya, take a look at this file. Kinuha ko sa kanya yung file. Bago ito buksan, huminga muna ako ng malalim at sinabing, Mr. Adams hindi ko alam kung may nagawa ba akong mali o wala. May nasabi na ba sa'yo si Mia tungkol sa akin? Mr. Adams trust me she is lying.
I have not met her since that night, I mean the Ryan scolding night. I am still saying sorry, please don't fire me Mr. Adams, I am sorry. So hindi mo pinakinggan ang dalawang suggestions ko, at least pakinggan mo ang huli. Marami ba akong sinabi? Are you done? Tanong niya. Ha? If you are done with all your nonsense talks, pakibasa ang file na iyan. Tumango ako at binuksan ang file. Habang binabasa ang file ay nanlaki ang mga mata ko. Teka, ano? Nanlaki ang mata ko nang makita ang halagang $10 million. Tumingala ako sa kanya. Ano ito? Why do I have to pay someone fucking $10 million? Language, sabi niya saka sumundal sa upuan niya at pinag-cruise ang paa niya na nakapatong ang kamay sa magkabilang gilid ng sofa. Mukhang malinaw na Miss Wilson. Ang anak ng iyong yaya na ang pangalan ay Seth, sa palagay ko, nilunod niya ang sarili niya sa pagsusugal na ngayon ay hindi pa sapat ang orphanage na iyon para mabayaran ang mga utang niya. Tumakas siya 2 araw na ang nakakaraan at pagkatapos noon ay wala nang nakakita. According to my research, the people to whom he lost ay sinusubukang hanapin siya, ngunit hindi nila mahanap, kaya ngayon ay nagpaplano silang pumunta sa iyong bahay at hilingin ang kanilang pera na ibalik. In fact, he then looked at his watch and said, I think they are already there. Nagulat ako sa sinabi niya. Nagbibiro ba siya ngayon? Ngunit bakit ang Vrix Adams ay mag-aaksaya ng kanyang oras sa akin? At paano niya nalaman ang tungkol sa napakaraming bagay? Pero hindi yun importante sa ngayon, ang mahalaga kung nagsasabi siya ng totoo tapos si Yaya lang mag-isa sa bahay. Paano kung saktan siya ng mga lalaking iyon? No, hindi ko hahayaang mangyari yun. Kailangan ko nang umalis. With that tumayo na ako sa upuan ko at aalis na sana. I'm not done yet Miss Wilson. Tumigil ako sa pakikinig sa kanya at lumingon. Listen, if you are telling the truth then I have to go. Nag-iisa si Yaya kaya nila siyang saktan. Hindi nila siya sasaktan, so you don't have to worry about her, she'll be safe. Pero I doubt if you go there, it will be safe for you. Mga sugarol at lasenggero sila Miss Wilson. Mabilis kong kinuha ang phone ko sa bag ko, at denial ang number ni Yaya. Sinagot niya pagkatapos ng ilang ring. Yaya, okay ka lang? I asked her in a broken voice. Bella, mamaya na lang kita kakausapin. May mga tao dito, nag-uusap lang kami, sumagot siya. Nakikita ko sa boses niya na may itinatago siya. Sino sila? Sinasaktan ka ba nila? Dapat ba akong bumalik ngayon? No Bella, hindi nila ako sinasaktan. And please don't come now. I'll talk to you later. With that she hung up. Hello Yaya. Napatingin ako sa phone ko at ended na ang tawag. Napaluha ako. Bumagsak ako sa sahig habang umiiyak sa kawalan ko. Wala akong pakialam na nakatingin siya sa wasak kong sarili. Wala akong magawa para kay Yaya. Napakarami na niyang nagawa para sa akin at sa akin, wala lang ako. Naramdaman kong tumayo siya sa kinauupuan niya at lumapit sa akin. Umiiyak pa rin ako. Tumayo siya sa harapan ko at binigyan ako ng panyo. Imbes na umiyak ka, mas maganda kung tutukan mo ang paglutas ng problema. Sabi niya sa malamig na tono. Kinuha ko ang panyo saka tumingala sa kanya. Wala akong magagawa para masolusyonan ang problemang ito. The only solution to this problem is to give those people the money they want and I don't have that much money. Get up, he said in a demanding voice na umiwas sa akin. Umiyak pa rin ako dahan-dahang bumangon sa sahig. I can help you, but you have to do something for me in return. Ano ang maaari kong gawin para sa isang bilyonaryo na tulad niya? May tanong at pag-asa sa aking mga mata, tumingin ako sa kanya at nagtanong. What? Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko, walang ekspresyon sa mukha niya. Marry me. Sa dalawang salitang iyon ay naramdaman kong bumulas ang sahig mula sa aking sapatos. Nanlaki ang mata ko, nakatayo ako doon sa gulat. Ano ang sinabi niya? Sorry what? You heard it right, marry me and I will solve that problem of your problem. Not just that but all your problem. Naguguluhang tinitigan ko siya, gulat, hindi makapaniwala, hindi ko alam kung ano pa. Why will I marry you? At bakit gusto mo akong pakasalan? May girlfriend ka. I think you very well know why I can't marry Mia. Sagot niya. Dahil siya ay isang gold digger, kasama niya para lamang sa kanyang pera at bla bla bla. Pero bakit ako? Nagpapakasal ang mga tao dahil sa pag-ibig. Hindi kita mahal at siguradong hindi mo ako mahal. Hindi mahalaga ang pag-ibig para makapag-asawa. At least hindi para sa akin. Then why? Kailangan ni Ryan ng ina at ikaw ang the best para dyan. Pagkatapos ay humakbang siya palapit sa akin at nagpatuloy. I love Ryan so much that I can do anything for him. I mean it, anything. Jesus, nakakatakot ang itsura niya. So, ngayon kailangan mong magpasya kung ano ang gusto mong gawin Miss Wilson.
You have two options: either you accept my proposal and live happily, or reject it and become jobless with absolutely nothing. And do I have to remind you that those men are mga lasenggero at mga sugarol, ang mga bagay na gagawin nila sa iyo? Nanginginig ang katawan ko sa pakikinig sa kanya. Pagkatapos ay umatras siya ng ilang hakbang at tumayo na nakalagay ang mga kamay sa bulsa ng sweatpant niya. The clock is ticking, Miss Wilson. Andan pa rin sila sa bahay mo. I can solve everything the moment you say yes. Anong gagawin ko? Ano ba kasing iniisip mo? Sabihin mo lang yes. Napakaraming nagawa ni Yaya para sa iyo, oras mo na para bayaran siya. Sabihin mo lang yes, Bella. Sabihin mong yes. Sa isang yes lang magbabago ang buong buhay mo. Matutuwa si Ryan, magkakaroon ng ina, matutuwa si Yaya, walang problema. Sabihin mo na, Bella. I don't have the whole day, Miss Wilson, sabi ni Vrix. Huwag kang maging selfish, Bella, at sabihin mo lang yes. Kailangan kong gawin ito para kay Yaya, para kay Ryan. Yes, I'll marry you, sabi ko, tumulo ang luha sa pisngi ko. Wala siyang sinabi, walang emosyon ang mukha niya, nothing. Pumunta na lang siya sa table niya at kumuha ng file. Ibinigay niya sa akin ang file at sinabing, sign the papers. It says that you are willingly ready to marry me and can't back out from this deal. Never, walang iniisip na kahit ano ay pinirmahan ko ang mga papeles. Kinuha niya ang phone niya at may tinawagan. Asher, pumasok ka na lang at ibigay sa kanila ang tseke. With that ay ibinaba na niya ang tawag. Nakatitig lang ako sa kanya. You had everything prepared already. Tumingin siya sa akin at sinabing, oo naman. Alam kong pipirmahan mo ang mga papeles. Tutal mahal mo ang yaya mo. Nagsimula na siyang bumalik sa table niya pero biglang huminto sa dinadaanan niya at lumingon. Isa pa, Miss Wilson, if ever naisipan mong iwan ako, then you have to pay me $50 million, then you are free to go anywhere. 50 million. Yes, Miss Wilson. Nakasulat sa mga papel. Well, hindi ko naman naisip na iwan siya. So, about the wedding, it will be held in 2 days. 2 days. Gulat na sigaw ko. May problema ba, Miss Wilson? Hindi mo ba naisip na kulang ang 2 araw? No, you don't have to worry about the preparations or anything else. I'll have everything prepared. But, pwede ka nang umalis. Rude. Tumalikod na ako at aalis na sana nang huminto ako. Teka, may tanong ako. Muli akong lumingon at nakita ko siyang nagbabasa ng file na nakasandal sa table niya. Mr. Adams, may tanong ako. Sabi ko. Tumingala siya at sinabing, go on. So, we have to get married, right? Inilibot niya ang kanyang mga mata. Miss Wilson, I don't have time for your stupid questions. But it's not stupid. I really want to know. Like after marriage, Mr. Adams pa rin ba ang itatawag ko sa'yo? Nagsalubong ang kilay niya. I continued, because I don't prefer my husband calling me Miss Wilson. Like you can call me anything you want but not that. Do you want any suggestions? Like in the movies married couples do, you can call me baby. Dude, 1 minuto ang nakalipas, umiyak ka ng gulo. Hindi ako makapaniwalang seryoso ka ngayon. Bumuntong hininga siya at itinabi ang file at nagsimulang lumapit sa akin. Bakit siya papalapit sa akin? At ano ang nakasisilaw na iyon? O kung ayaw mo sa pangalan na yan, pwede na natin palitan. How about love? Papunta pa rin siya sa direksyon ko na may nakakamatay ding tingin. Nagsimula akong gumalaw pabalik. Okay, fine, not baby or love. How about princess? Muli akong umatras at tumama ang likod ko sa dingding. Isang kamay na lang ang layo niya sa akin. Or just Bella is fine. Bella is fine. Nakatayo siya ngayon ng sobrang lapit sa akin at inilagay ang isang kamay niya sa dingding. Nakagat ko ang labi ko dahil sa lapit. You can call me Vrix, but I don't prefer calling you anything other than Bella. We are not going to have a loving husband and wife relationship. Magiging ina ka lang ni Ryan. Is it clear? Tumango ako na may luha sa mga mata habang nakatingin sa ibaba. Pwede ka nang umalis. Nakaupo ako sa kwarto ni Ryan at naliligaw sa malalim kong pag-iisip. Wala si Ryan sa kwarto dahil nandito ang tutor niya kaya nag-aaral. Isa lang ang nag-aalala sa akin ngayon at iyon ay si Yaya. Paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat? I can't lie to her kasi lagi niyang naiisip lahat ng kasinungalingan ko. Kailangan kong sabihin sa kanya at alam kong sisisihin niya ang sarili niya sa lahat. Saka bumukas ang pinto ng kwarto ni Ryan. Napatingin ako kay Vrix na nakatayo sa may pintuan. Vrix, anong ginagawa mo dito? Itinanong ko. Pumasok siya sa loob at umupo sa tabi ko. Bukas, kailangan mong pumili ng damit mo at pati na rin ang singsing. Naayos ko na ang lahat. Tumango ako. Nasabi mo na ba kay Mia ang tungkol dito? Tinanong ko siya.
Hindi siya sumagot ng ilang minuto, saka nagsalita, wala akong pakialam kay Mia. Ang pinakamahalaga sa akin ay si Ryan. Kaya kong gawin ang lahat para sa kanya. Naiintindihan ko naman, pero kailangan mong sabihin kay Mia. I will, baka bukas. Tumango ako, at si Ryan. Kaya ako nandito, para sabihin kay Ryan. Oh, malapit na siyang dumating. You are just asking me. What about you? Paano mo sasabihin sa yaya mo? Hindi ko talaga alam. Kung sasabihin ko sa kanya tiyak na sisisihin niya ang kanyang sarili sa lahat ng bagay, at hindi ko gusto yun. Kailangan kong malaman. Naputol ang boses niya. Dad, si Ryan iyon. Nakatayo siya sa may pintuan. Ryan, come inside, we have something to tell you. Tumango si Ryan ng masunurin at pumasok sa loob. Umupo siya sa kama, lumuhod si Vrix sa harapan niya at hinawakan ang mga kamay niya. What is it, Dad? Ryan, do you like Bella? Si Ryan sabay tingin sa akin at ngumiti sa katumango. I love B. So the thing is Ryan, I and Bella, we are getting married. Huling sabi ni Vrix. Noong una ay nabigla si Ryan. Then he got back to his reserved self and said, Dad, I don't like this joke. Please don't give me hopes. Nakangiti kaming dalawa ni Vrix. I am dead serious. I am marrying Bella, but if you don't want the marriage then it's okay, sabi ni Vrix na nangaasar kay Ryan. Lumingon sa akin si Ryan. Dad is telling the truth. You both are getting married. Tumango ako. Yes baby, we are getting married. Niyakap ni Ryan si Vrix, hinalikan sa pisngi. I love you so much Dad. Yes, forever na tayong makakasama ni B. He then again looked at me and asked, Can I call you mommy? Natunaw ang puso ko sa narinig ko, ngumiti ako sa kanya at tumango. Hinalikan ko siya sa noo. I love you mommy. I love you to infinity baby. Okay, that's enough. Oras na para umalis si Bella, sabi ni Vrix. Nagpout si Ryan, but now she can stay with us. Yes, she can but after the marriage. Then Dad marry her quickly. Natawa ako sa sinabi niya. Okay, go and play in your playroom, at ihahatid ko na lang si Bella sa bahay. Tumango si Ryan, tapos hinalikan niya ako sa pisngi at sinabing, Bye mommy. With that tumakbo siya palayo. Tumayo ako, kinuha ang bag ko, at sabi ko, Hindi mo ako kailangang ihatid. Kaya ko naman. Alam kong kaya mo pero may sasabihin ako sa yaya mo. Yaya, ano? You'll get to know. Pumunta siya sa pinto at hinintay ako. Well ako, nawala na naman ako sa iniisip ko, shall we? Tumango ako at mabilis na sumunod sa kanya. Nang makarating kami sa apartment ko, kinabahan ako. Hindi ako nagtangkang gumalaw. Umalis siya sa kinauupuan niya at pinagbuksan ako ng pinto. Bella, lumabas ka na. Umiling ako no. Bella, kailangan mong sabihin sa kanya. Umiling ulit ako. Kung sa bilang ng 3 hindi ka nakalabas, I swear Bella bubuhatin ko ikaw at ihahatid sa bahay mo. Ha, sinusubukan niya akong takutin. Well hindi ako natatakot. Sa tingin ko dapat mong gawin ang sinasabi niya. Mukhang seryoso siya. You are so dumb Kanzi. He is trying to fool us, can't you see? 1. Umiwas ako ng tingin at nanatiling nakaupo sa upuan ko. 2. Bella hindi ako nagbibiro. At naniniwala ako sa iyo. Pansinin ang sarcasm. 3. That's it. Boom. Pagkatapos ay tinanggal niya ang aking seatbelt, at binuhat ako sa kanyang mga braso. Anong ginagawa mo? Didn't I already warn you about this? Pinili mo ito, kaya harapin mo na. Akala ko hindi ka seryoso. Please put me down. Which floor? Tanong niya sa matigas na boses. Second. Nagsimula siyang maglakad kasama ako sa kanyang mga bisig. Napatingin ako sa mukha niya. Napaka-perpekto ng kanyang jawline. Automatic na pinulupot ko ang mga kamay ko sa leeg niya. Iniisip ko kung ano ang gagawin ng BBB na iyon kapag nalaman niya ang tungkol sa aming kasal. Kahit sino ay maghahangad ng lalaking katulad niya. Isang ngiti ang nakaplaster sa aking mukha. Tumigil ka sa pagngiti na parang tanga. Sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Itong isa, tanong niya, tapos tumingin ako sa harap. Oo, ito na ngayon ang kailangan kong gawin ito. Come on Bella, kaya mo yan. Oo, kaya ko. Tumango ako, ibinaba niya ako sa kanag-doorbell. Nagbago isip ko. Hindi ko kaya ito. Dahil sa takot na iyon, hinawakan ko ang braso ni Vrix at nagtago sa likod niya. Bella, anong ginagawa mo? I can't do this. Please take me back. I can't see her crying face. Bella, stop being ridiculous. You have to tell her. No, naputol ang sasabihin ko nang buksan ni Yaya ang pinto. Napahigpit ang hawak ko sa braso ni Vrix. Yes, tanong ni Yaya. Mrs. Wilson, ako si Vrix Adams.
Vrix Adams. It took her a moment to process who is he. Oh my God, ikaw ang Vrix Adams na crush ni Bella nitong mga araw na ito. Teka, kailan ko ginawa iyon? I guess I am. Awkward na sabi ni Vrix na nakatingin kay Yaya. Bella, lumabas ka na. Umiling ako. Bella ngayon, sabi niya ulit. Sa wakas, lumabas na ako sa likod ni Vrix na nakahawak pa rin sa braso niya. Tumingin sa akin si Yaya, then my arm, then Vrix, then again back to me. Bella, ano ito? Naguguluhang tanong ni Yaya. Tumingin ako kay Vrix ng nagmamakaawa na mga mata at umiling. Bumuntong hininga siya at ibinalik ang tingin kay Yaya. Mrs. Wilson, I have something to tell you. Can we sit and talk please? Yeah sure, come in, sagot ni Yaya. Hinawakan ni Vrix ang kamay ko at hinila ako papasok sa kanya. Please have a seat Mr. Adams. And Bella, can you come with me? Oh shit. Nanlaki ang mata ko at umiling ako. Mrs. Wilson, ayos lang si Vrix. Tumango si Yaya. Umupo si Vrix sa sofa kasama ko. Hawak-hawak pa rin niya ang kamay ko. Can I get you something? Tanong ni Yaya. No thanks. I have something to talk about. Umupo si Yaya sa kabilang sopa, mukhang nalilito. Mrs. Wilson, the thing is, huminto siya at tumingin sa akin. Will you stop digging your nails in my skin? Naiirita niyang sabi. Kinagat ko ang labi ko. Muli niyang nilingon si Yaya. So as I was saying that me and Bella, we have decided to get married. Nanlaki ang mata ni Yaya. You what? Gulat na sabi niya. Yes Mrs. Wilson, we are getting married. Pero bakit biglaan? Kailangan ni Ryan ng ina Mrs. Wilson, at si Isabella ang perpekto para maging nanay niya. Tumayo siya sa kinauupuan niya at lumapit sa akin. Pinatayo niya ako, nakatingin ako sa ibaba. Bella, tumingin ka sa akin. Umiling ako. Bella, sabi ko tumingin ka sa akin. Nagawa kong tumingin sa kanya. Sabihin mo sa akin ang totoo Bella. Bakit bigla ka nalang ikakasal sa hindi mo kilala? Yaya, ay, hindi ko kaya, hindi ko lang masabi. Bella, dahil ba ito sa mga lalaking pumunta dito ngayon? Nanlaki ang mata ko. Mabilis akong umiling. Nagsisinungaling ka Bella, nagsisinungaling ka. May nangyari kaya umalis na sila nang walang anumang argumento? Wala Yaya. Huwag kang magsinungaling sa akin Bella. Tumayo si Vrix sa kinauupuan niya. Mrs. Wilson, sasabihin ko sa iyo ang totoo. May tiwala si Ryan kay Bella, mahal niya ito. Ito lang ang dahilan kung bakit kailangan kong gawin ito. Ibinigay ko sa mga taong iyon ang pera na gusto nila at ang kapalit ay papakasalan ako ni Bella. Hindi ko talaga gustong ilagay si Bella sa ganitong sitwasyon pero wala akong ibang choice. Wala kang ibang choice. Gaano mo siya kilala? Wala kang alam tungkol sa kanya. Sapat na ang alam ko tungkol sa kanya para pakasalan siya. Mahal mo ba siya? Tanong ni Yaya kay Vrix. Walang pagdadalawang isip na sinabi ni Vrix. No. Mamahalin mo pa ba siya? Umiling si Vrix saka sinabing, no. So, gusto mo na lang siyang panatilihing babysitter sa buong buhay niya. Kung masaya si Ryan yan, oo. No, hindi kanya pakakasalan. Ngumiti si Vrix saka sinabing, wala na siyang ibang choice ngayon. Anong ibig mong sabihin? She has to marry me. She has signed a contract which says that if she back out from the marriage anytime then she has to pay me $50 million. Malamig na sabi ni Vrix. No, you can't do that. You can't ruin her life like this. Mrs. Wilson, my son is everything for me. I can do anything to make him happy. Kahit na ang iyong ginagawa ay nakakasakit sa ibang tao. Wala akong pakialam. Isa kang halimaw. Lumingon sa akin si Vrix. Be on time tomorrow. You have your selections to make. Pagkasabi nito ay nagsimula na siyang maglakad patungo sa exit door. Ngunit napatigil siya nang sabihin ni Yaya na hindi siya pupunta. Nang hindi lumingon, sinabi ni Vrix, kailangan niya. At alam kong gagawin niya. With that, umalis na siya. Hinawakan ni Yaya ang braso ko, at sinabing, hindi ka napupunta dyan Bella. Yaya, kailangan ko. Wala na akong ibang choice. Oo, may choice ka. Tumigil ka sa trabahong yun at magtrabaho sa ibang lugar. Umiling ako. No, I can't do that. He has helped us in our needs. I can't betray him like this. Umupo si Yaya sa sofa at nagsimulang umiyak. I have ruined your life. Because of me you are being forced to marry someone you don't even love. No Yaya, lumuhod ako sa harapan niya, it's not your fault. In fact, I am happy. I am really happy Yaya. You don't have to worry. Tumingala siya sa akin na may luhang mga mata. Masaya ka. Ngumiti ako at sinabing, alam mo si Ryan, ang cute niya. Mommy na ang tawag niya sa akin. Yaya, mahal na mahal niya ako at kailangan niya ng ina. Kung ang pagpapakasal ko kay Vrix ay magbibigay ng kaligayahan kay Ryan, handa akong gawin ito. Alam mo ngayon, nung nalaman niya yung tungkol sa kasal namin, sobrang saya niya.
Hindi ko kailangan si Vrix para mahalin ako, tumigil ka sa pag-iyak. Pinunasan ko ang mga luha niya at hinalikan siya sa pisngi. Hindi tama ito, Bella. Yaya, please. Alam mo iba ka talaga, Bella. Alam ko yun, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. I know I am great. Niyakap niya ako. I love you. I love you too, Yaya. Inaantok na ako. Anong problema mo? Nakatulog ka ng 6 na oras kagabi. Inaantok ka pa. Ma'am, nandito na po tayo, sabi ng taxi driver. Oh yes, salamat. Pagkabayad ko sa kanya ay bumaba na ako ng taxi, inaantok pa ako. Napahikab ako saka pumasok sa loob. Pagpasok ko sa bahay, nagulat ako. Nandoon ang mom-dad ni Vrix at ilang tao at napakaraming damit, pumasok ako. Bella, you are here. Hinihintay ka namin. Halika bilis, sabi ni Leia. Lumapit siya sa akin at kinaladkad ako sa isang tao. Bella, ito si Ian, tutulungan ka niya sa lahat ng kakailanganin mo sa kasal. Ian Davis. Inabot niya ang kamay niya. Isabella Wilson. Kinamayan ko siya. So, simulan na natin. Tumango ako. Sure. So, Isabella, Vrix told me to first choose a dress for you then the ring. Whatever you like. And one more thing. Napatingin ako sa kanya. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Tumango ako. Mommy, tumingal ako at nakita kong bumababa si Ryan. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. You are selecting your dresses. Tanong niya sa akin, tumango ako. Do you want to help me? Tinanong ko siya. Really, I can. Of course, you can. Okay, then Mr. Davis, show me the prettiest dress you have. I want my mommy to look like a princess. Natawa kaming lahat sa sinabi niya. Kami ay pumipili ng mga dress, si Ryan ay tumingin sa napakaraming mga dress ngunit lahat ng mga ito ay tinanggihan. Nakita ko si Vrix na papasok ng bahay. Nakita niya ako at lumapit siya sa akin. Vrix, you here. Pinapakita ko lang kay Bella ang mga dress, sabi ni Ian. Tumango si Vrix saka lumingon sa akin. Anong nangyari kahapon pagkaalis ko? Nothing much. Pumayag naman siya. Did she? Yes. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Bella ay, magsasalita pa sana siya pero naputol siya ng sigaw. What the fuck is all this? Mia, shit. Napatingin ako kay Vrix. Kumuyom ang kanyang panga. Lumingon siya para makita si Mia. Mia, listen to me, sinubukang sabihin ni Leia, pero pinutol siya ni Mia. What will I listen? Wala ka namang ipinaalam sa akin. Lumingon si Vrix kay Ryan at sinabing, Ryan, go to your room, we'll call you later. Tumango si Ryan at tumakbo papunta sa kwarto niya. Lumapit si Vrix kay Mia at pumwesto sa harapan niya. Mia, ayoko gawin dito. Sa ibang lugar tayo mag-usap. No, bakit hindi ka makapagsalita dito? Tell me what the hell is all this? Vrix is getting married, kay Isabella. Sabi ng daddy ni Vrix. Kay Isabella, hindi makapaniwalang tumingin si Mia kay Vrix. Nagmarcha siya papalapit sa akin at hinawakan ng mahigpit ang braso ko. You slut, how dare you? Akin siya at isa ka lang gold digger na gusto lang ng pera niya. Mia, just stop it. Pwede naman tayong mag-usap sa ibang lugar. Pero hindi siya pinansin ni Mia at pinagpatuloy ang sinasabi niya sa akin. I never thought that you have such seducing skills that he will leave me for you. And I never thought you would cheating on me. Malamig na sabi ni Vrix kay Mia. Lumuwag ang pagkakahawak ni Mia sa braso ko, nanlaki ang mata niya, tumalikod siya saka umalis sa braso ko. What? Nagpatuloy si Vrix. Gusto ko sanang sabihin sa iyo ang lahat kahapon, pero you were busy fucking someone else. Tumakbo si Mia kay Vrix at hinawakan ang braso nito. What are you talking about? If she is a slut and a gold digger, then what are you? I don't think even those words are enough to describe you. Marami akong nalaman tungkol sa iyo pagkatapos kagabi na sigurado akong hindi mo ako gusto sabihin sa harap ng lahat. Vrix, hindi ito ang iniisip mo. Really? Then what is it? If you are going to tell me he forced you and shit like that, then my apologies, I can't believe you. Vrix, umalis ka na. Wag mo kong gawing insulto. But he asked you to leave Mia. We all know how are you. You can never be Ryan's mother, sabi ni Leia. Tumingin si Mia kay Vrix sa huling pagkakataon saka sinabing, pagsisisihan mo ito. I will ruin your married life. Tiningnan lang siya ni Vrix na walang emosyon ang mukha, na parabang hindi siya naapektuhan sa mga sinabi nito. Maghihintay ako. Walang kahit isang salita ay tumingin sa akin si Mia, ng buong mundo ang galit sa kanyang mga mata at umalis. Sa wakas, nakita mo na ang totoong mukha niya, sabi ni Leia. Lumingon si Vrix kay Maria at sinabing, go and call Ryan. Lumapit siya sa akin at sinabing, may napili na ba si Ryan? Umiling ako sabay iwas ng tingin sa kanya.
You don't have to worry, Bella. Walang mangyayari. Nakangiti akong tumango. Ha, I am so tired, sabi ni Ryan. Pareho kaming nakahiga sa kanyang kama na pagod na pagod. Yeah, alam ko. So, you like the dress that I chose? It was beautiful. Umupo siya sa kama. By the way, what did Dad say to that BBB? Nothing much, and you are too young to know that. But you should have seen her face. I wanted to laugh so hard. Really? Umupo na rin ako sa kama at nagpatuloy. Yes, it was like she was about to cry. I wanted to see that. Nakapout lips na sabi ni Ryan. It's okay, but you know she still gave me a dangerous look. I was so scared. Don't worry, Mommy, I will protect you from her. Of course, after all you are my little fighter. Humagikik siya. But you know your dad. Nagsimula ako. Nanlaki ang mga mata ni Ryan sa pakikinig sa daddy niya. Dad. Yes, your dad. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya sa kanya. Mommy, let's talk about it later. Natatawang sabi ni Ryan na kinakabahan. No, listen to me. He dated her for so long, still he didn't get to know the real side of her. But Mommy, let me complete. You know that BBB called me with so many bad names. Okay, fine, he saved me, but the point is, how can everyone see the bad side of her and not him? Listen, Mommy, I think we should. Hush, let me say, I am too irritated now. So where was I? Yeah, bad side. You two saw the bad side of her and your Lola and Lolo too, but your dad was so blind in love that he couldn't see it. He was even ready to marry her. I mean, what the hell was wrong with him? Kahit alam mong hindi siya mabuti para sa kanya, nakita ng lahat pero hindi siya. I hate him so much. Fine, he is nice and all because he helped me, but I'll still not forgive him for dating that BBB for so long. Really? Really? Sumagot ako. Wait, who was that? That was not Ryan. Napatingin ako kay Ryan, umiling lang siya, at tinampol ng isang kamay ang noo niya. Bumangon ako sa kama, dahan-dahan akong lumingon. Nakita ko si Vrix na nakatayo sa may pinto, nakatingin sa akin ng nakangiti. Please continue. I want to hear you bitching about me more. Ay. Nagsimula siyang lumapit sa akin. You what? Mommy, I told you to be quiet, but you are so talkative that you never listen to anyone. Tingnan mo, tinawag ka rin niyang madaldal. Magkaroon ng ilang kahihiyan. Shut up and help me. Ano ang magagawa ko? Ang pagtulog ay mas mahusay na pagpipilian. Bye-bye, baby. Tumayo si Vrix sa harapan ko. So, anong sinabi mo? Nothing. I am blind, right? Yes, you are. Umiling ako, no. And who even asked for your forgiveness? No one. Good that you know. Stop feeling nonsense in his mind. Pero yon ang totoo, dude. The lunch is ready. Bumaba na kayong dalawa. Tumango naman kami. Nagsimula na siyang maglakad patungo sa exit. Nakahinga ako ng maluwag. Pero huminto ulit siya sa dinadaanan niyang katawan ko, napalingon ulit si Vrix. One more thing, what is BBB? Ako at si Ryan, nanlaki ang mata namin. Kinagat ko ang labi ko. Shit. Napalunok ako ng mariin at umiling. Nothing. I won't repeat myself, so just answer. Dad, it's mine and Mommy's code of talking, sabi ni Ryan. Really? Tumango si Ryan. Gusto kong malaman ang code na iyon. Bakit? Sabi ko sa nakakatakot na boses. I know that both of you call me with that code of yours, and I am damn sure it's not a good code, so tell me, what are you teaching my son Bella? Nang pareho kaming hindi sumagot ay bumuntong hininga si Vrix at saka muling nagsalita. Ryan, I thought you loved Bella and was happy with our marriage. Fine, if you don't want this marriage to take place, I can cancel it right now. Hindi mahuhulog si Ryan dito. O gagawin niya. Aalis na sana si Vrix nang sabihin ni Ryan na, it's bitchy brainless bimbo. Fuck. Lumingon ulit si Vrix para humarap sa amin. What? Grabe naman ito. Pumikit ako ng mariin. Ryan, go down. Bella will join you after some time. Nanlaki ang mata ko. Hell no. Ryan, no, don't go please. No. Yes Dad, but please don't scold Mommy. Just go down. Binigyan ako ni Ryan ng I am sorry look at tumakbo pababa. Napatingin sa akin si Vrix na nakakuyumang panga. I can explain. I am waiting. Actually, that day, she said me those bad things na galit talaga ako at hindi ko namalaya na kasama ko si Ryan sa kwarto. Inilabas ko lahat ng galit ko sa harap niya. Noong araw na iyon ay sinabi niyang hindi rin niya gusto si Mia, kaya napagpasyahan namin na ito ang magiging code word namin para tugunan ang bitch, I mean Mia. Ilang hakbang papalapit sa akin si Vrix.
Ito na ang huling pagkakataon, gumamit ka ng mga ganitong salita sa harap niya. If next time I hear anything like that, I won't forgive you. Is it clear? Tumango ako. Good. Bumaba ka na para mag-lunch. Tumango ulit ako. Nagsimula siyang maglakad patungo sa exit. Nakadikit ako sa pwesto ko. Balak mo bang tumayo dyan forever? Umiling ako at tumakbo papunta sa kanya. Don't worry Bella, just chill. Take it easy. Don't be nervous. You are fine. You are absolutely fine. Hell no, I am not at all fine. Kinakabahan ako ngayon. It's my wedding, how can you expect me to be fine? Baliw na konsensya. I was just trying to ease you but you have to worry yourself more. Sige gawin mo yan. Bella, okay ka lang? Tanong ni Yaya. Tumango ako. Lumapit siya at hinalikan ang noo ko. You look beautiful Bella. Tumango lang ako. Bella, alam kong kinakabahan ka, pero baby kung patuloy kang kagat-kagat ng ganyan ang labi mo ay mapupunas lahat ng lipstick mo. Ito na ang pang-apat na beses na nag-apply ako nito. Sorry. Naglagay ulit siya ng lipstick at sinabing, let's go, it's time. Ngumiti ako, syempre, kinakabahan. I mean it's my wedding, you guys don't expect na ako ay tumatalon-talon sa sayaw na masaya sa kasal ko. Pero hindi ka pa rin dapat ganito kabahan. Excuse me Miss Conscience, first time kong magpakasal. Bella, anong iniisip mo? Let's go. Yeah. Hinatid ako ni Yaya sa labas. Paglabas ko, tumayo ako at tumingin sa paligid. Fuck, bakit ang daming tao sa paligid? At bakit lahat sila nakatingin sa akin? They can look at Vrix, why me? That reminds me, kumusta na kaya si Vrix ngayon? Pagkatapos ay nagawa kong tumingala. Napabuntong hininga ako habang nakatingin sa harapan ko. Nakasuot siya ng black tuxedo. Tapos na lahat ng butones ng black shirt niya. Medyo magulo ang buhok niya pero perfect set. He was looking breathtaking handsome. Damn. At eto akala ko kinakabahan ka. Kinakabahan ako. Oh talaga, anong biro? Get lost. Tumingin sa akin si Vrix, iniskan ng mga mata niya ang katawan ko mula sa itaas hanggang sa ibaba, dahilan para mas na-conscious ako sa sarili ko. Nagtama ang mga mata ni Vrix sa akin, muli akong napakagatlabi sa kaba. Agad siyang umiwas ng tingin. Am I looking that bad? Pero sabi ni Yaya maganda daw ako. Baka hindi niya gusto. Lumapit naman si Leia at niyakap ako. Oh dear, you look beautiful. Ngumiti ako. Tumingin ako sa ibaba, naglakad ako sa aisle. Binigay sa akin ni Vrix ang kamay niya, tumingala ako, nagtama ang tingin ko sa pares ng mga mata na kulay dagat. Binigay ko sa kanya ang kamay ko, hinila niya ako. Tumayo ako sa harapan niya. Mommy, sigaw ni Ryan. Napatingin ako sa direksyon niya at nakita kong kumakaway siya sa akin, nakasuit. Ngumiti ako sa kanya sabay lingon kay Vrix. Nagsimula ang pari sa mga vows. Hindi ba niya sasabihing maganda ako? O kahit ano pang ganyan? I mean kadalasan ginagawa yan ng mga husband. Pagpupuri sa kanilang mga wife. Inaasahan mo ba talagang pupurihin ka ng isang mayabang na jerk na tulad niya? Hindi naman pero kaya niya. Kahit na beautiful or even nice. Nakikita kong malaki ang inaasahan mo sa kanya. Sa tingin ko ay dapat na akong tumigil sa pag-asa ng sobra sa kanya. Oh, nakikita kong may utak ka rin. Manahimik ka at hayaan mo akong mag-focus. Biglang sinabi ng pari, do you Vrix Adams take Isabella Wilson as your lawful wife? Oh yes, we are finally there. I do, sabi ni Vrix. Oh Jesus, sabi niya I do. Siyempre, sasabihin niyang I do, tapos pinilit kanyang pakasalan. Oh yes, paano ko makakalimutan yun, jerk? Do you Isabella Wilson take Vrix Adams as your lawful husband? Tanong sa akin ng pari. I do. I now pronounce you as husband and wife. May God bless you. You may now kiss the bride. Holy moly, I am the bride. Hahalikan niya ako. My first kiss. Mawawala ang first kiss ko sa kanya. Well, wala akong pakialam na mawala ang aking unang halik sa isang sexy, hot, at guwapong lalaki. Napaka-desperado mo. Tumahimik ka. Ilang hakbang papalapit sa akin si Vrix, at hinila ako sa bewang ko. Napalunok ako dahil sa lapit namin. Muli, kinagat ko ang labi ko. I wonder kung may natitira pang lipstick sa labi mo. Ilang segundo lang ay lumapat ang labi ni Vrix sa labi ko. Agad kong ipinikit ang aking mga mata. At sa loob ng ilang segundo ay humiwalay din siya. Bakit kailangan niyang humiwalay ng ganoon kabilis? Hindi ko man lang na-enjoy ang first kiss ko. Sinabihan kita na siya ay isang jerk. Yes he is. Sinamaan ko siya ng tingin. Siyempre nung hindi siya nakatingin sa akin.
Kaya ngayon ako na si Mrs. Isabella Adams at opisyal na akong mommy ni Ryan. Pagkatapos ng vows, nagpunta si Vrix upang makipag-usap sa ilan sa kanyang mga bisita, habang ako ay nakatayo kasama ang iba pang miyembro ng pamilya. So now you are my daughter-in-law, sabi ni Leah, at isa pa, hindi ako papayag na tawagin ako ng daughter-in-law ko sa pangalan ko. Sabi niya na trying to pretend strict. Oo, ako rin, hindi ako papayag na tawagin akong Mr. Adams ng daughter-in-law ko. Mr. Adams, sabi ng daddy ni Vrix na ganun din ang ginagawa. Nakangiti akong tumingin sa kanilang dalawa. Pwede mo kaming tawaging mommy at daddy. Leah, oops, sabi ni mommy. Nakangiti akong tumango. Napakabait nila. Minsan talaga nagdududa ako kung anak ba nila si Vrix o hindi. Isa siyang total jerk. Lumapit si mommy sa akin at hinawakan ang kamay ko. Bella, alam kong pinakasalan ka ni Vrix dahil lang kay Ryan. Bella, may tiwala ako sa'yo. May tiwala talaga ako sa'yo at iyon ang dahilan kung bakit binigay ko sa'yo ang dalawang mahalagang tao ng buhay ko. Alam kong mahal mo si Ryan at aalagaan mo siya, pero Bella, hindi lang ito tungkol kay Vrix kundi si Vrix din sa buhay niya, mahalin mo siya ng pagmamahal na kulang sa buhay niya. Nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngumiti ako at tumango. Gagawin ko po. Mommy, lumingon ako at nakita ko si Ryan na papalapit sa akin, tumatakbo. Nang tuluyan na siyang lumapit sa akin, nagsimula siyang huminga ng mabigat. Slow down baby, why were you running? Mommy, I found something. Sabi niya sa tuwa na humihinga pa rin ng malalim. What? Tinanong ko siya. Come with me. Sa kanya ako hinila sa kanya saka sinabing, wait here. Tumango ako. Maya-maya ay bumalik siya na may hawak na isang platong puno ng chocolate cake. Mommy say, your favorite. Chocolate cake, sabi ko sa tuwa. Nakangiting tumango siya at binigay sa akin ang plato. Sinimulan kong kainin ang cake ng masaya. Nang matapos ako sa aking cake, inilagay ko ang plato sa mesa at sinabing, maraming salamat baby. Humagikik siya at sinabing, Mommy, you eat just like a baby. Ha! Umiling siya at kumuha ng tissue paper sa table at binigay sa akin. The cake is all over your mouth. Nilinis ko ang mukha ko gamit ang tissue paper. Salamat. Now I am going to have some chickens, bye. Tumawa ako at sinabing, bye. Babalik na sana ako kay mommy nang mapunta ang mga mata ko kay Yaya na mukhang nag-aalala. Papalapit na ako sa kanya nang magsimula siyang maglakad papunta kay Vrix. Tinawag niya si Vrix, na abala sa pakikipag-usap sa ilang tao. Nag-excuse si Vrix sa kanila at pumunta kay Yaya. Lumapit ako ng konti sa kanila para marinig ko ang usapan nila. Bad manners, Bella. Tumahimik ka, gusto kong marinig ito. Sabi ni Yaya, Vrix, I have never lived without her since she was 2. Vrix, it's my request to you, please take care of her. I am giving my life to you. Alam kong marami siyang pagkakamali. But what do you expect mula sa isang 24 na taong gulang na babae? Makitungo sa kanya ng mabuti at mangyaring huwag maging bastos sa kanya. Vrix was listening to her well, then he said after few minutes. You don't have to worry about Bella, Mrs. Wilson. I will take care of her. Ipangako mo sa akin na hindi mo siya sasaktan. I won't. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Vrix. Sa sandaling iyon natunaw ang puso ko. Sa tingin ko kaya kong mahulog sa akin ang stubborn at mayabang na asno na ito. At least may chance. Siguro 50%. At handa akong kunin ang pagkakataong iyon. Dad, thank you so much. Sabi ni Ryan, sabay yakap kay Vrix. Nasa sasakyan na kami pauwi. Ako, Ryan at Vrix nakaupo kami sa backseat ng sasakyan. Ryan was just jumping in excitement na sinasabi sa amin ang lahat ng ginawa niya ngayon. Thank you for what? Tanong ni Vrix. For marrying mommy first, and second for keeping chocolate cake at the party. There are more reasons but I can't remember them now. Nakapout na sabi ni Ryan. Napahagikik ako. Hinalikan ni Vrix ang noo ni Ryan. You know Dad, mommy had 2 chocolate cake pieces tonight. Then Ryan paused for some time and giggled, and Dad, you know mommy eat just like a baby. Nanlaki ang mata ko. Nakangiting tumingin sa akin si Vrix. No, I don't. Yes mommy, you don't remember. While eating the chocolate cake it was all over your mouth and I had to give you a napkins to clean up your face. No, nothing like that happened. Sinamaan ko ng tingin si Ryan. Naintindihan naman niya ang gusto kong sabihin at agad niyang itinikom ang bibig niya. Nakatitig pa rin sa akin si Vrix, nang magtama ang tingin ko sa kanya, tumawa lang siya at sinabing bago tumingin sa harapan. She is a baby. Kumunot ang noo ko. Ha, me, baby. Sa wakas, pagdating namin sa bahay, sinamahan ni Vrix si Ryan sa kwarto niya, para magpalit at magpatulog. Pagod na pagod akong puntahan si Ryan.
Naintindihan naman iyon ni Vrix at dinala niya si Ryan sa kwarto niya. Pumunta ako sa kwarto ni Vrix. Pagdating ko sa kwarto niya, nagulat ako. Ang sabihin na ang kanyang silid ay kahanga-hanga ay isang maliit na pahayag. Ang kanyang silid ay mas maganda kaysa sa ganda. Walang alinlangan na ang mga bilyonaryo ay may napakasarap na panlasa. Nilibot ko ang paningin ko sa buong kwarto. Mula ngayon ang silid na ito ay hindi lamang sa kanya, kundi sa akin din. Ang sarap sa pakiramdam. Papasok na sana ako sa washroom pero napahinto ako. Yung mga damit ko, shit. Tumakbo ako papunta sa walk-in closet niya. Nakita ko ang mga damit niya sa isang side at sa kabilang side naman ay ilang mga girly na damit. Sa tingin ko ang mga ito ay para sa akin. Nakahinga ako ng maluwag. Pinagmasdan kong mabuti ang lahat ng mga damit. Teka, hindi akin ang mga ito. Naglabas ako ng isang nightie sa closet. I am surely not wearing this. Where are my cute pajamas? I want them. I miss them so much. Sa palagay ko, dapat kong magsuot ng kahit isa sa mga ito. Hindi ako maaaring manatili sa mabigat na dress na ito sa buong gabi. Pinapatay ako ng dress na ito. Kinuha ko ang isa sa nightie na medyo matino sa iba at pumunta sa washroom. Pagkatapos kong magpalit ng damit pagkalabas ko ng washroom, nakita ko si Vrix na nakaupo sa couch na may ginagawa sa phone niya. Nakasuot na siya ng sweatpant at t-shirt. Kailan siya nagpalit? Tinaas niya ang tingin niya para tingnan ako, iniskan niya ako mula itaas hanggang ibaba, at agad na nagsalubong ang mga kilay niya. Mas hinigpitan ko pa ang pagkibit ng balikat na tumatakip sa katawan ko. Oh shit, iniisip ba niya na sinusubukan ko siyang akitin? Nanlaki ang mata ko. No, please don't think something wrong. I am not trying to seduce you. Actually, hindi akin yung mga dress na nasa closet. And I don't wear nighties at night, especially not these. Karaniwan akong nagsusuot ng pajama sa gabi at iyon din ang aking mga cute ones. Wala akong choice, kailangan kong suotin ito. Nasabi ko lahat sa isang hininga lang. Nanatili siyang nakatitig sa akin ng ilang sandali pagkatapos ay tumayo mula sa sofa at nagsimulang lumapit sa akin. Ako ay gumagalaw pabalik. Anong ginagawa mo? Napahinto ako nang tumama ang likod ko sa dingding. Tumigil din siya nang makalapit siya sa akin. Tumayo siya sa harapan ko at sinabi sa pinaka nakakatakot na boses. Kinakabahan ka ba? Kinagat ko ang labi ko at umiling. Ngumisi siya. Lying is not good, Bella. I am not lying. Bella, nitong mga ilang araw may naobserbahan ako tungkol sa'yo. Wanna know what? Sabi niya sabay haplos sa isang pisngi ko. Automatic na pumikit ang mga mata ko. Marahan akong tumango. Inilapit niya ang mukha niya sa akin at bumulong sa tenga ko. Na sa tuwing kinakabahan ka kinakagat mo ang labi mo. Shit. So kinakabahan ka ba, Bella? Umiling pa ako. Dahan-dahang naglakbay ang mga daliri niya pababa sa balikat ko saka sa collarbone ko. Nanginginig ang katawan ko sa bagong pakiramdam na ito sa mga haplos niya. Yung feeling na hindi ko pa naramdaman, yung kakaibang pakiramdam. His fingers then traced my arms, kinagat ko ulit ang labi ko. Am I making you nervous? Nawala sa mga haplos niya, I didn't realize when I said yes. Tumigil ang kamay niya, iminulat ko ang mga mata ko nang ma-realize ko ang sinabi ko. Ngumisi na naman siya. I like the effect I have on you. Stop biting your lip or you'll start bleeding. Pwede bang lumipat ka please? Bakit? Anong ibig niyang sabihin bakit? Tuluyan na siyang lumayo sa akin at bumalik sa pagkakaupo sa couch. Bella, may mga rules ako na dapat mong sundin. I repeat, you must follow whether you like them or not. Todo bossy na siya ngayon. Anong rules? Itinanong ko. Number 1, we'll pretend to be a happy couple outside this room. Even in front of Ryan, Mom and Dad, and yes, your yaya too. Tumango ako. Hindi yun magiging problema. Number 2, you will not sleep with me on the same bed. Bakit? Saka saan ako matutulog? Isa lang ang kama sa kwarto. Sa couch. Medyo comfortable. Sabi niya sabay scan sa couch. Bakit ang sama ng loob mo sa akin? Dahil ayoko ng sinuman sa aking kama, maliban kung ito ay para sa ibang dahilan. Pinoproseso. Nanlaki ang mata ko nang naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Napaka-pervert. So, kung gusto mo yan then you are most welcome to sleep with me. No, sa couch ako matutulog. Mukhang komportable naman, sabi ko sabay tawa ng kinakabahan. Good. Moving on. Number 3, you'll never leave Ryan alone, whatever the reason may be. If it's something urgent, ask Maria to be with him. Tumango ulit ako. Number 4, you'll be my escort at every gatherings or parties. Tumango ulit ako. Number 5, you will not bring any other men at my house and of course, no boyfriend. Sinamaan ko siya ng tingin. I don't have one. In future if you plan to make one.
Umaarte siya na parang wala siyang alam tungkol sa akin. Number 6, wherever you go or wherever you take Ryan, you will inform me, and if I say no then don't dare to step out of the house, and neither will you try to fight me or convince me. Mini. Rude. Jerk. Number 7, you will not use any bad words or curse anyone in this house, and of course not in front of Ryan. Binalaan mo na ako tungkol dyan. Still reminding you, you have a habit of spacing out at times. Siguro that time busy ka sa sarili mong fairyland. Sinamaan ko siya ng tingin. Ngayon I am really hating him. Number 8, you will not go to that room downstairs, where I caught you last time. Bakit? I don't like people disturbing my privacy. If you go there, you will face the worst for yourself. Nanginig ako sa sinabi niya. The last one and the most important one. Kinusot ko ang aking mga mata. Oh, so there are more. Number 9, no drinking, no going to clubs. So, iniisip niya na umiinom ako at pumupunta sa mga club araw-araw. Hindi ako pumupunta sa mga club araw-araw. Hindi ka pupunta sa club kahit isang beses. Masusuntok ko kaya siya sa perpektong sculptured na mukha. Tumango ako. Ang hilig talaga ng lalaking ito na galitin ako. What if I break any of these rules? Curiosity kong tanong. I mean, it's not like I'll break them, but still I should know. There will be consequences. What kind of consequences? Pinakamasama sa iniisip mo. Pagkatapos ay bumangon siya mula sa sopa at sinabing, ang suggestion ko sa iyo ay huwag lumabag sa anumang rules, sigurado akong hindi mo magugustuhan ang mga parusa. Tinatakot niya ako ngayon. Naglagay siya ng kumot at unan sa sopa at siya na mismo ang humiga sa kama. Have a good and comfortable sleep, Mrs. Adams. Nakahiga yun sa kama habang ang isang kamay ay nakapatong sa kanyang templo at nakapikit. Hindi ako makapaniwala na ginagawa niya talaga ito sa akin. Itinapak ko ang mga paa ko sa sahig at pumunta sa sofa. Humiga ako sa couch at sinubukang matulog, pero where the hell is my sleep? Hindi ko siya mahanap kahit saan. I think tumakbo siya palayo nang makita ang couch. Paulit-ulit kong binago ang posisyon ko, uncomfortable as hell. Pagkatapos ay nahulog ang mga mata ko sa lalaking komportableng natutulog sa kama. Paano siya natutulog ng mapayapa kung literal na namamatay ako sa fucking couch na ito? Paano kung patayin ko siya habang natutulog? Napaisip ako na may evil smirk sa mukha. Well, you can't, so stop giving yourself fake hopes and just sleep. Sabi ni Vrix na nakapikit pa rin. Nanlaki ang mata ko. Nababasa niya ba ang iniisip ko? No, masyado ka lang mag-isip. Stop thinking, Bella. Stop thinking. Sinamaan ko siya ng tingin. Fucking Vrix Adams, bulong ko. Are you planning to get a punishment already? Di ba sabi ko bawal magmura? Mabilis akong tumalikod at ipinikit ang aking mga mata, trying my best to sleep and not think anymore. Hindi ko na matandaan kung kailan ako nakatulog. Bella. Bella. Gumising ka na. Bella, it's late already, just get up. Hayaan mo akong matulog, sabi ko habang nakapikit pa rin. Pagkatapos ay gumulong-gulong ako sa kama at nahulog sa isang malakas na kalabog. Wait, kama, syempre, sa couch ako natutulog kagabi. At sa sobrang abala ko sa panaginip ko ay hindi ko na maalala iyon. Tinanggal ko ang kumot sa ulo ko, at tumingala ako at nakita ko si Vrix na nakatayo sa harapan ko na nakalagay ang mga kamay sa bulsa ng sweatpant niya na walang emosyong nakatingin sa akin. Sinamaan ko siya ng tingin. You are such an asshole. You could have saved me, sigaw ko sa kanya. Language, Bella. Inilibot ko ang paningin ko. Get up and go clean up fast, it's 10 already. Sabi ko na nakapikit na wala pa rin sa beauty sleep ko. Bella, humiga ako ng nakapikit. Gusto mo buhusan ko ikaw ng malamig na tubig? I wouldn't mind, sabi ni Vrix at nanlaki ang mata ko. Hindi ako makapaniwala sa lalaking ito. Delikado siya, kaya niyang gawin ang lahat. Takbo, Bella, tumakbo sa washroom. Tumayo ako at tumakbo papuntang washroom. Pagkatapos kong maligo, mag-toothbrush ay pumunta ako sa closet. Nakakita ako ng ilang pijama. Isang ngiti ang sumilay sa aking mukha. So ginawa ni Mr. Devil Adams ang trabaho niya. Mabuti. Kumuha ako ng isa at tinignan. This is so cute. Pagkatapos magbihis, into something nice bumaba ako, nakita ko si Vrix na nakaupo sa upuan may ginagawa sa phone niya. Nakaupo si Ryan sa harap ni Vrix na naka-facepalm sa sarili, nawawala sa kanyang pag-iisip. Naghahanda ng almusal si Maria sa kusina. Napaka-boring ng buhay nila. Pinuntahan ko sila.
Hello beautiful people, the princess is here, sabi ko sabay ngiti. Nang marinig ang boses ko ay nagliwanag ang mukha ni Ryan. Mommy. Yes baby. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Slept well. Tinanong ko siya. Tumango siya. Did you sleep well? Napunta ang mga mata ko kay Vrix na nakatingin na sa akin ng nakangiti. Sana masuntok ko ang mukha na iyon. Did you sleep well Bella? Tanong ni Vrix, with that evil smirk and raised brows. Kaya ngayon, inaasar niya ako. Ngumiti ako kay Ryan. Of course, I slept well. Lumapit sa amin si Maria at inihain ang almusal. Sinabi niya, congratulations Bella, on your marriage. Maraming salamat. Ngumiti siya at bumalik sa kanyang trabaho. Mommy, what are we going to do after the breakfast? Tanong ni Ryan. Bago ko pa makomplete ang sentence ko, sinabi ni Vrix. Bella can do whatever she wants, you need to study. Mr. Jones will be here to teach you, so you need to complete all your previous incomplete work. Nakapout si Ryan na nakikinig kay Vrix. But Dad, I can get a day off. No, you can't. Masungit. Vrix, you don't have work today. Tinanong ko siya. No, it's my day off. Kung ganoon, ano ang problema kung mag-day off si Ryan? I mean it's a saying, children follow their dad so. Humagikik si Ryan, sinamaan ako ng tingin ni Vrix. Binigyan ko siya ng matamis na ngiti. Well I will be doing my work in my office, kaya papasok din siya sa mga klase niya. Sabi ni Vrix na nakatitig pa rin sa akin. At ano ang gagawin ko? Nagkibit balikat siya at sumagot. Baka gumala sa bahay, medyo malaki. Napaiwas ako ng tingin. Asshole. So, heto ako, gaya ng sabi niya na gumagala sa buong bahay. Nilibot ko ang buong bahay, at ngayon ay masakit ang aking mga binti. Halos gabi na, napagpasyahan kong umupo sa sofa at I enjoy ang view sa rooftop. Napakakalma ng lugar na ito. Tapos biglang nagring yung phone ko. Tiningnan ko ang caller ID para makita si Yaya, sinagot ko ang tawag. Yaya, sabi ko sa masayang boses. Bella, kamusta? Tanong niya. I am good. What about you? Nainom mo ba ang mga gamot mo on time? Yes, I did. I miss you so much Bella. Namiss din kita Yaya. So, what happened in your first night? How was it? Did you both finally do it? Ang babaeng ito. Hindi siya kailanman magseryoso. Kailangan kong magsinungaling sa kanya o muling mag-aalala siya. Bella, tumawag siya. Hindi namin ginawa pero Yaya, napakabait ni Vrix. Inaalagaan niya ako, sa pagpapatulog sa akin sa sopa. And Yaya, you know he even said that he would give our marriage a chance. Can you believe, the great Vrix Adam saying this? Natatawang sabi ko habang nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ko. Napakasakit nito, ang magsinungaling sa kanya. Never akong nagsinungaling sa kanya tungkol sa kahit ano. Pero wala na akong ibang option. Para makita siyang masaya, kailangan kong gawin ito. Talaga, I am so happy to hear that. Hindi ko na makontrol. Alam kong kung kakausapin ko siya kahit saglit lang ay maiiyak na ako. Yaya, mamaya na lang kita kakausapin, tinatawagan ako ni Ryan. Bye, I love you. Bye at mag-iingat ka. Ibinaba ko ang tawag at napaluha. Ang sama ko. Nagsinungaling ako sa kanya, napakasakit nito. Sabi ko sa sarili ko habang umiiyak, itinatago ang mukha ko gamit ang mga kamay ko. Hindi ka masama. Alam ko kung kanino nagmamay-ari ang boses na ito, ngunit nagpasya akong hindi lumingon. Lumapit si Vrix at umupo sa tabi ko sa sofa. Hindi ka masama Bella. Ngumisi ako. Oo, hindi ako masama. Nagsinungaling ako sa kanya, ang isang bagay na hindi ko pa nagawa. Well, hindi ka maituturing na masama para doon. Napatingin ako sa kanya na may luhang tumutulos sa mga mata ko. Lumingon din siya sa akin at hinawakan ang mukha ko sa kapinunasan ng luha ko gamit ang hinlalaki niya, at sinabi niya. Baka masabi mo na may pakialam ka sa kanya kaya nagsinungaling ka sa kanya. Naguguluhang tinitigan ko siya, nakakalito ang lalaking ito. May nagsabi na ba sa iyo na hindi ka panipaniwalang bipolar ka? Sabi ko pa sa umiiyak kong paos na boses. Ngumiti siya, unbelievably bipolar. No, ikaw ang unang gumamit niyan. You know what? I think dapat mas madalas kang ngumiti, bagay sa'yo. Lumingon siya, do you really miss her? Nagham ako. Tapos hinila niya ako papunta sa kanya. Nagulat ako sa ginawa niya for a minute but then gave in. Nakasandal yung ulo ko sa dibdib niya, tinapik niya yung balikat ko. Pero I will not suggest you to cry more often, hindi talaga bagay sa'yo. Natawa naman ako sa sinabi niya. Ayos lang Bella.
Pinulupot ko ang mga kamay ko sa bewang niya nang mahigpit na ikinudli ang mukha ko sa dibdib niya. Hindi ko alam kung bakit pero ang sarap sa pakiramdam na yakapin siya. Saglit kaming nanatili sa parehong posisyon nang muli niyang sinabi, "I think we should go down." Tapos na siguro si Ryan sa classes niya. Kahit na ayaw kong humiwalay pero ginawa ko. Bumaba na kami, nakita ko si Ryan na nakaupo at nakikinig sa tutor niya at si Maria naman ay nakaupo sa tabi niya. Bakit nakaupo si Maria sa tabi niya? Sa tuwing nandito ang tutor ni Ryan, kasama niya ito, ilang beses ko na itong napapansin. Pero bakit? Nang makita ako ni Ryan, napalingon siya at ngumiti sa akin. Ngumiti ako pabalik sa kanya. Tapos sinenyasan niya ako ng mga kamay niya na it's so boring. Tumawa ako sa kanya. "I think you are really a bad distraction to my son," wika ni Vrix. Lumingon ako sa kanya, nakita ko siyang nakatayo sa tabi ko, ilang hakbang ang ginawa ko palapit sa kanya. Nag-tiptoed ako at sumundal sa tenga niya at bumulong, "Mr. Adams, it's our son now." Ngumisi lang si Vrix. Hinalikan ko siya sa pisngi at tatakbo na sana nang hawakan ni Vrix ang pulso ko at hinila ako papalapit sa kanya. Umabot ang mga kamay niya sa likod ko, humawak ng mahigpit sa bewang ko, hinila ako palapit sa kanya habang ang mga kamay ko ay nakapatong sa dibdib niya. "Ano iyon? Hindi mo ba naiisip na lalabas ka na sa limitasyon mo, Mrs. Adams?" Tanong ni Vrix pero siguradong hindi siya galit. "Sabi mo kailangan nating mag-pretend na happy couple at sinusunod ko lang ang utos mo, sir." Nagsalubong ang kilay ni Vrix na nakikinig sa akin. "Tingnan mo si Ryan, mukhang tuwang-tuwa siyang makita ang closeness ng mommy at daddy niya." Tumingin si Vrix sa direksyon ni Ryan at kinuha ko ang pagkakataong makawala sa pagkakahawak niya at tumakbo pababa, tumatawa. Nakatayo doon si Vrix na nasa bulsa ang mga kamay at umiling sabay tingin sa akin ng nakangiti. Kinabukasan, pumasok si Vrix sa trabaho, ako at si Ryan ay gumagala kami sa bahay. Pumunta kami sa garden, tapos sa rooftop as my baby said he had to swim. Sarap na sanang lumangoy ang batang iyon, naliligaw na ako sa pagmamasid sa kanya kaya hindi ko na malayang tinatawag niya ako. Nang sinabuyan niya ako ng tubig ay nabalik ako sa aking katinuan. "Earth to mommy," sabi ni Ryan. "What?" Tinanong ko siya. "Come and join me." "No, I am good." "Come on mommy, it will be fun." I said no. Hindi niya ba maintindihan na hindi ako marunong lumangoy? Sabihin mo sa kanya maiintindihan. "Mommy, fast come." I said no, Ryan. Bakit ba ang tigas ng ulo niya? Well, ang katigasan ng ulo ay dumadaloy sa kanyang mga gene. Oo, paano ko makakalimutan iyon? "Mommy, I'll push you if don't come now." "Are you mad?" "No, I can't join you." "Why?" Tanong niya. Hindi kasi ako marunong lumangoy. Tinitigan niya ako ng blanko. "Hindi ka marunong lumangoy?" Tanong niya ulit sa akin para kumpirmahin. Umiling ako, no. Tumabi siya at humagikgik. Ang batang ito. Nakita ko yun, Ryan. Sinamaan ko siya ng tingin. Lumingon siya sa akin with an innocent face na parang walang ginawa, then again, humagikgik. "Stop that, Ryan Adams, I am warning you." Tumingin ulit siya sa akin at nilagay ang daliri niya sa labi niya, then again, nagsimula siyang humagikgik. I said stop, this is not funny. "Sorry mommy," sabi niya, and this time bumagalpak siya ng tawa. "You know what, I am going. You stay here and enjoy your swimming." Lumabas na ako ng rooftop at bumalik sa kwarto ko. Pagkatapos kong maligo ng maayos ay nagpalit ako ng komportableng damit at umupo sa kwarto ko, dala ang phone ko. Maya-maya nakita ko si Ryan na pumasok sa kwarto ko na may hawak na laptop. Tumabi siya sa akin, bitbit ang laptop at sinundot ang braso ko. Tiningnan ko siya ng masama. "Are you mad at me?" Nakapout na tanong niya. "Well, do you really think that after you make that face, I can still be angry?" "Bella, hawakan mo sarili mo. Huwag mahulog sa kanyang mga inosenteng pakulo. Isa siyang masamang bata." "Yes, I am." Sinundot niya ulit ang braso ko. "Mommy, baby is sorry," sabi niya sabay hawak sa tenga niya. "No, Ryan, don't do that. Napaka-cute niyang tingnan. Stop doing that." "Baby is sorry." I said stop. "Baby is so sorry, mommy." "Okay, fine. You are forgiven." Humagikgik si Ryan. "Evil baby." "Mommy, can we watch a horror movie?" Nanlaki ang mata ko. "Hell no, I am not watching that bullshit." "Why?" Natatawang tanong ko na kinakabahan. "Mommy, I am a kid. A 5 years old kid only. Dad never watch movies with me. He always says he is busy." Oh, dumating ang mahina kong boses. Kawawang bata.
So, Mommy, there is this movie I wanted to watch for so long, can you please watch with me? I cleared my throat at kinuha ang bote na nakalagay sa bedside table. Nagsimula akong uminom ng tubig ng dahan-dahan. Nakakatakot ang pangalan ng mga horror movies. Oh Jesus, paano ko ipapaliwanag sa batang ito na natatakot ako sa mga ganitong klaseng kalokohan? Nung pinapanood ko sila noon sa bahay ko, nandun si Yaya na pwede kong hawakan at matutulog, pero eto lang si Vrix at siguradong hindi niya ako hahawakan o hahayaang hawakan. At kung sasabihin ko sa little evil na ito, tatawanan na naman niya ako. Someone please help me, iligtas mo ako sa kahihiyan. Bella, ikaw ay isang 24 na taong gulang na babae. Huwag mong ipakita sa kanya na natatakot ka sa horror movies. Panoorin mo na lang. Kaya mo yan. Alam ko. No. Hindi ko kaya. Sa bahay na ito wala akong tagapagligtas. Teka, Vrix Adams. Ang multo ay hindi maaaring maging mas mapanganib at nakakatakot kaysa sa kanya, tama? Tamang-tama. Okay fine then nanonood kami. Bring it on baby. That's like my girl. So, Conjuring ang pangalan ng movie. Gusto ko mapanood from the starting both the parts. Sinusubukan ba niya akong patayin dahil sa takot? Conzi, sorry, hindi ko mapapanood ang pelikulang yun. Bella, napanood mo na ang pelikulang yun. Saka bakit ka natatakot? Ano ngayon? Nakakatakot ang pelikulang yun. I was busy struggling with my thoughts at sinimulan na ni Ryan ang movie. Sobrang excited ako Mommy, masayang sabi ni Ryan. Tumango lang ako, tapos kumuha ako ng unan. Alam mo na para sa kaligtasan. Tuwing magpapakita ito ng multo, tatakpan ko ang mukha ko nito. Oh Jesus, bakit ang smart ko? Makalipas ang 1 oras. The ghost will appear now, sabi ko sa nakakatakot na boses. Mommy stop giving me spoilers, sabi ni Ryan. Okay. Muli pagkatapos ng ilang sandali. Oh my God, it's her, it's her. I am telling you, it's her. Sumigaw ako. Mommy you are scaring me now, sabi ni Ryan sa nakakatakot na boses na hindi inaalis ang atensyon sa laptop. Beach, look behind, it's behind you. Mommy why is she not turning around? Look behind, oh no, sigaw ni Ryan sabay kamot sa dibdib. What the hell is wrong with both of you? Isang boses ang nanggaling sa pinto. Napatingin kami sa direksyon ng boses, at nakita namin si Vrix na nakatayo na may inis na mukha. Itinigil ni Ryan ang movie. Vrix, ang beach na iyon na sinasabi namin sa kanya na lumingon ngunit hindi niya ginawa. Yes Dad. She didn't turn around, the ghosty lady was standing right behind her, sabi ni Ryan kay Vrix. Have you both gone crazy? Sabi ni Vrix na baka sa mukha niya ang hindi makapaniwala. That bitch, she is crazy. Bella language, sabi ni Vrix na nakatitig sa akin. Tumingin ako sa ibaba. Dad, this movie was scary. Why the hell were you watching horror movie? Tanong ni Vrix. This time, tumingin din sa akin si Ryan. You know what? It's all my fault to give you a laptop and a phone. And Bella, what about you? You are not a kid anymore, screaming on top of your voice that too just for some stupid thing. Napapagalitan na kaming dalawa at nakatingin lang kami sa baba at nakikinig sa mga sinasabi niya. Masunurin. Nilingon ko si Ryan na nakayuko pa rin nang makitang nakatingin na siya sa akin. Pareho kaming humagikgik. You both are shameless, sabi ulit ni Vrix. Sumenyas naman ako kay Ryan, naintindihan naman niya ang gusto kong sabihin. Tumango siya. Napatingin tuloy kami kay Vrix at ngumiti ng inosente. Napakunot ang noo ni Vrix na may pagdududa, hinawakan namin ang aming mga tenga at sinabi. Sorry Dad, nakapout syempre. Nakatingin lang si Vrix sa aming dalawa ng blanco ang mukha saka sinabing. You both are not only shameless but irritating too. With that pumunta siya sa washroom. Ako at si Ryan, tawa kami ng tawa. After the dinner, pumunta ako sa kwarto ni Ryan. Nagkwento ako sa kanya at nakatulog siya. Bumalik ako sa kwarto ko at nakita kong wala si Vrix sa kwarto. Baka nasa office niya. Sinabi ko ba sa inyo na mahal ni Vrix Adams ang trabaho niya? Nagpalit ako ng cute na pijama ko at pumunta sa couch. Makalipas ang 1 oras. Sa loob ng 1 oras ay sinusubukan kong matulog, ngunit hindi ko magawa at hindi pa rin bumabalik si Vrix mula sa kanyang fucking office. Bella sleep, you are not a little girl. Pero paano? Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata ay nasa harapan ko ang nakakatakot na mukha ni Ghosty. Narinig kong bumukas ang pinto at pumasok si Vrix. Hindi niya ako sinulyapan kahit 1 beses at pumunta lang siya sa washroom saka lumabas ng ilang sandali at humiga sa kama. Seryoso ba siya? Ako ba si Mrs. Invisible? Kalimutan mo na yan Bella. Ngayon nandito lang siya matulog. Oo.
Makalipas ang 30 minuto, tulog ba siya? Pwede ba ako pumunta dun? Kung tulog siya ay pwede ko siyang hawakan at matulog. Talaga, wow Bella, alam ko tama, at ang award para sa pinakamasamang ideya ay mapupunta sa iyo. Excuse me, alam mo, mas nauna siyang gumising sa umaga kaysa sa iyo. Nalabag mo na ang kanyang language rule at ngayon kung lalabag ka sa rule ito ay kakainin ka ng halimaw na iyon. Alive. I'll handle that. Jesus, we are coming. Bumangon ako sa sofa at pumunta sa kama. Dahan-dahan akong humiga sa tabi niya, nakahawak sa shirt niya. Lumingon siya. Anong ginagawa mo dito? Akala ko tulog na siya. Ako, ano ang gagawin ko ngayon? Ikaw ano? Tanong niya sa iritadong tono na umupo sa kama. Teka, kasalanan niya. Bakit niya ako pinapagalitan? Umupo na rin ako. Makinig ka Mr. Briggs Adams, kasalanan mo ang lahat. What are talking about Bella? Alam mo natatakot ako. I mean I am scared as hell. Ikaw ang dapat sisihin dito. Kung napanood mo sana lahat ng Conjuring parts with Ryan then I didn't have to watch that movie with him. I already hate horror movies because they scare the shit. Language Bella. Kasi nakakatakot sila and I couldn't say no to my poor baby. So the conclusion of the whole horror movie thingy is you are to be blamed for everything. I was happy watching my Avengers series but because of you I had to watch that scary movie with him. Kaya wala kang karapatan na pag-alitan ako at wala kang masasabi sa akin kung hahawakan kita, at matulog sa bahay may kasama akong yaya na hawak ko noon pero eto lang ikaw. Kaya, dito ako matutulog sa iyo kung gusto mo o hindi. Sa wakas natapos ko na. Nanatiling nakatitig sa akin si Briggs ng blanco. You know, now I am regret my decision of marry you. You are really having a bad influence on Ryan. Bad influence? Ako, kumunot ang noo ko. Paano ako naging bad influence? Dahil sa iyo, madalas din siyang nagsasalita ngayon. Briggs, naputol ako nang may kumatok sa pinto. Pumunta si Briggs para buksan ang pinto. Nandoon ang baby ko na nakatayo sa may pinto habang hawak ang teddy bear niya. Aw, ang cute niya tingnan. Ryan, naguguluhang tanong ni Briggs. Tumingin siya kay Briggs at sinabing, Dad, I can't sleep. I am scared. Can I sleep here? Yes baby, of course, come fast. Excited na sabi ko nang hindi na hinintay si Briggs. Ngumiti si Ryan at tumakbo papasok ng kwarto. Isinara ni Briggs ang pinto at sinabi sa iritadong tono, You both are never watching those stupid movies again. But that the whole series is left. We have to watch all the Annabelle series also. Sabi ni Ryan at sinamaan siya ng tingin ni Briggs. You are not watching it. But we have you, our savior, sabi ko sabay ngiti ng matamis. I said no. Tumingin ako kay Ryan at tumingin siya sa akin, tumango ako, naiintindihan niya. Tapos lumingon kami kay Briggs with the sweetest smile plastered on our faces and said, Please Dad, not to forget, ang pout. Nakatitig lang sa amin si Briggs at bumuntong hininga. Lumapit siya sa kama at humiga sa gilid niya. Nagtawanan kami. Hinawakan ako ni Ryan. With that, natulog na kami. Pagod na ako. Kaya, nakakapagod na nakaupo lang at walang ginagawa. Anong gagawin ko? Nakaupo ako sa stool sa kusina at nag-iisip kung ano ang gagawin. Or else I am damn sure that if this keeps on going then I'll end up sleep again. Gabi na at nag-aaral si Ryan dahil dumating na ang kanyang tutor at kasama rin niya si Maria. Tapos biglang dumapo ang mata ko sa kitchen counter. Imbes na maupo ako dito, hindi ba pwedeng maghanda na lang ako ng hapunan? Makakatulong din ito kay Maria at sigurado akong gustong kainin ni Ryan ang pagkain ko. At ito ay magiging isang surprise para sa kanya. Tumayo ako sa kinauupuan ko at pumunta sa counter. Anong gagawin ko? Idea. Sigurado akong magugustuhan ito ni Ryan. At si Briggs, siguro. Nagsimula akong maghanda ng pagkain sa pagkanta at pagsayaw ng mag-isa. Pagkatapos kong ihanda ang pagkain, napagpasyahan kong itabi ito sa mesa. Nang itabi ko ang pagkain sa mesa, dumating si Maria. Ngumiti ako sa kanya. Ano ang lahat ng ito? Tanong niya. Naisip ko na maghahanda ako ng hapunan para ngayong gabi. I hope you don't mind me using the kitchen. Sumagot ako. Tumawa siya tapos sabi, Of course not. Bella, this is your house, you can do whatever you want here. Ngumiti ako. Alam mo, I was so worried that I am late for preparing the dinner. Sir is already back from work. Maraming salamat Bella, nakatulong ka sa akin. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ginawa ko yun dahil gusto ko. Ngayon tingnan ko kung ano ang inihanda mo. Tumabi ako para makita niya ang inihanda ko, tumingin siya sa mga ulam at naamoy ito ng malalim.
Jesus, napakabango nito. Sabi niya, siguradong mahuhulog sa'yo si Sir pagkatapos nito. I mean he loves you but after having this mas lalo pa niya. Sana posible yun. Binigyan ko siya ng maliit na ngiti. Tatawagan ko na lang silang dalawa. Sabi ni Maria at umalis na. Bakit walang pag-ibig sa buhay ko? Bakit kailangang ganito palagi ang buhay ko? I am damn sure na hinding-hindi mahuhulog sa akin si Vrix. Hindi bababa sa hindi sa buhay na ito. At dahil sa contract na iyon, hindi ako makakapag-date ng iba. Sa kanya ako lagi ang magiging ina ng anak niya, or better to say yaya ng anak niya. Maya-maya ay bumaba si Vrix bitbit ang kanyang phone sa kamay, at nagtatype ng kung ano. Ang lalaking ito, huminto siya nang makarating siya sa upuan niya, pero nakatayo pa rin siya habang may tina-type sa phone niya. Dito ako kinabahan, magugustuhan niya ba ang pagkain, o hindi at hindi man lang niya ako nilingon. Lumapit ako sa kanya, at kinuha ang phone sa kanya. What the, sabi niya pero napatigil siya nang makita niya ako. No phone at dinner please. Bella, may importante akong ginagawa. Come on Vrix, since morning nasa office ka at least now you can spend some time without this baby of yours. Tatalikod na sana ako at pupunta sa kusina nang hawakan ni Vrix ang braso ko at hinila ako. In seconds I found myself leaning against the table with him very close to me. Bella, I hate it when someone try to control me. Inuulit ko na naman, nandito ka dahil kay Ryan. Huwag mo nang subukan na manghimasok sa buhay ko. Wala kang trabaho pero meron ako. Nakakatakot ang itsura niya. Kaya, iniisip niya na ako ay walang ginagawa. Ginawa ko ang buong hapunan asshole. Bumaba ako at napakagatlabi. Phone, sabi niya sa matigas na boses. Ibinalik ko sa kanya ang phone niya. Inilagay niya ito sa loob ng kanyang bulsa at umupo sa upuan. Nagkaroon ng awkward na katahimikan sa pagitan namin. Pareho kaming walang sinabi. Hindi ko siya gustong kausapin. Hindi niya masasabi na wala akong trabaho nang hindi man lang alam. Pakiramdam ko napakawalang kwenta ko. Bumaba si Ryan na tumatakbo at umupo sa tabi ni Vrix. Lumapit din si Maria at tumabi sa akin. Inihain ko ang pagkain sa kanilang dalawa. Wow, the food smells so good, sabi ni Ryan. Tapos tumingin siya sa akin at nagtanong, Mommy, will you not eat? Napatingin ako kay Vrix na nakatingin lang sa harapan ng hindi man lang tumitingin sa akin. Para bang hindi ako mahalaga sa kanya. Ngumiti ako kay Ryan at sinabing, I'll eat after you done. Ryan, just eat the food. Matigas na sabi ni Vrix at sinimulang kainin ang kanyang pagkain. Siyempre, bakit ako aalagaan ni The Vrix Adams? Para sa kaawaan ako. Hindi ko alam kung bakit may inaasahan pa ako sa kanya. Hinintay ko ang reaksyon ni Ryan pagkatapos niyang kumuha ng isang kutsarang pansit at itinapat sa kanyang bibig. Lumiwanag ang mukha ni Ryan. Ungol niya. This tastes so good. Mary, you have never made this before. Why? You know I was bored with all the same dishes every day. Muli siyang napaungol. Natatawang sabi ni Maria, It's not me who made this, it was your mommy. Mommy, mas lumawak na ngayon ang ngiti ni Ryan. Tumingin siya sa akin at nagtanong, You made this? Nakangiti akong tumango. Mommy, you are the best. Natawa si Maria sa reaksyon niya, at ako naman ay tulala, hinihintay ko ang reply ni Vrix na hindi naman dumating pero sa halip ay sinabi niyang, Ryan, eat quietly. Tumango si Ryan at nagsimulang kumain. Pero si Ryan ay nagsimula nang maimpluwensyahan ako, kaya ngayon ay hindi na siya makaimik. Sabi niya, this chicken is awesome mommy. And the noodles too, and this too. Oh my sweet Jesus, everything is just delicious. Ryan, binalaan siya ni Vrix at bumalik na siya sa pagkain. Nang matapos ang hapunan, sabi ni Ryan, I am full. Lumapit siya tapos niyakap ako. Lumuhod ako sa harap niya at sinabing, You should go and sleep now. It's late. Hinalikan ko siya sa noo. Tumango siya at hinalikan ang pisngi ko. Thank you mommy for the dinner. And Mary thanks for bringing the ice cream, sabi ni Ryan kay Maria. Tumakbo siya pabalik sa itaas at pumasok na si Maria sa kusina para gumawa ng trabaho. Ngayon ay ako na lang at ang devil. Naghahain na ako ng pagkain para sa sarili ko nang tumayo si Vrix sa upuan niya. The food was good. Sa wakas ay sinabi niya, pero hindi pa rin tumitingin sa akin, parang may pinipilit siyang sabihin. Okay lang kung hindi mo nagustuhan. Hindi naman ako magdaramdam, sabi ko. Hindi rin tumitingin sa kanya. Paglingon ko ay nakita ko si Vrix na sobrang lapit sa akin, pareho kami ng pwesto kanina, nakasandal ako sa table at nakatayo siya malapit sa akin. Muli, lumakas ang pintig ng puso ko. Nangyayari ito sa tuwing lalapit siya sa akin. Kinagat ko ang labi ko. I think I said it was good. But it sounded like you didn't mean it. I don't lie Bella, it was really good.
Tumango ako. Pagkatapos ay sumundal siya. Inangat ko ang mukha ko at hinawakan ang mesa bilang suporta. Hindi ko dapat sinabi ang mga bagay na iyon. Sinabi niya, "Sorry." Kasabay nito ang pag-angat ng kanyang kamay na nagbabantay sa akin mula sa paggalaw. Ilang pulgada na lang ang layo ng labi niya sa labi ko, nakatitig lang ako sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kutsara ko at kinain ang isang kutsara ng ice cream na inihain ko para sa sarili ko. Tingin ko ay tumigil na ako sa paghinga ng mga sandaling iyon. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya, naghahabol ang hininga ko. Tumingala siya sa akin at ngumisi saka siya umalis. Pagkaalis niya, umupo ako sa upuan ko. Nagulat, ano ba kasing nangyari? Napunta ang mga kamay ko sa dibdib ko, nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Dahan-dahan, did Mr. Devil Adams just apologize to me? Oh Jesus, panaginip ba ito? Kinurot ko yung kamay ko. Ouch! Ang sakit nun. Ibig sabihin hindi yun panaginip. Pero napakainit ng ginawa niya. May balak ba siyang patayin ako sa aksyon niya? Iyo, napakaiw naman nun. Tumahimik ka. Maniniwala ka ba dito? Anong nangyari? After having my dinner, I went to check on Ryan. Natutulog na siya, hawak yung teddy bear niya. Did I told you guys na binigyan din niya ng pangalan ng teddy bear na iyon? Ang pangalan nito ay Goofy. Wala akong ganang matulog kaya nagpasya akong magpalipas ng ilang oras sa rooftop. Tinahak ko ang daan papuntang rooftop. Pagdating ko dun, nakita ko si Vrix na mag-isa na nakaupo sa couch at umiinom. Gaano karami ang inumin ng lalaking ito? Sinabi sa akin ni Maria na kagabi ay nandito rin siya. Siguro nakainom din siya. Ayaw ko sa mga taong umiinom ng sobra. Pero sino ba naman ako para sabihan siyang huwag uminom? As if naman makikinig siya sa akin. Baka umalis na lang ako. Hindi ko siya dapat istorbohin. Aalis na sana ako nang marinig ko ang, "You can sit here, Bella." No, it's fine. I'll just go. Bella just sit. Dahan-dahan akong pumunta sa sofa at umupo sa tabi niya. Matapos ang mahabang katahimikan, humarap ako sa kanya. Nakapikit ang kanyang mga mata habang nasa kamay pa rin ang kalahating punong baso. Napabalikwas ang ulo niya, parang ninanamnam ang sariwang pakiramdam. Nilibot ng mga mata ko ang buong mukha niya. Ang taong ito ay isang kahulugan lamang ng pagiging perpekto. Perpekto lang, nang walang anumang mga bahid. Hindi ko alam kung bakit pero gusto ko siyang tignan. Masarap sa pakiramdam. Wala bang nagsabi sa'yo na bastos ang pagtitig? Sabi niya na nakapikit pa rin. Bumalik ako sa harap at sinabing, hindi ako nakatitig. Nanlaki ang mata niya. Of course, you weren't, sarkastikong sabi niya at sumimsam sa inumin niya. Muli akong tumingin sa kanya at sinabing, ang sobrang pag-inom ay hindi mabuti sa iyong kalusugan. Hindi ba pwedeng itikom mo na lang ang bibig mo? Laging kailangang sirain ng sandali. Talaga, muli, sabi niya na may sarcasm sa tono niya. Dapat tumigil ka na sa pag-inom ng marami. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo sa unang pagkakataon, huwag mong sirain ang sandaling ito at itikom mo ang iyong bibig. Ibinaling niya ang atensyon niya sa akin na nanlalaki ang mga mata na nagtanong, at sino ka para sabihan ako ng ganyan? It was just a suggestion. Pero kung ayaw mong makinig ay ayos lang. Ayoko nang masyadong umiinom. Pagkatapos ay ininom niya ang natitirang inumin na nasa baso at inilagay sa mesa, as if I care. Siyempre, you don't. Biglang dumampi sa balat ko ang malamig na simoy ng hangin. Niyakap ko ang aking katawan gamit ang aking mga kamay. Lagi ka bang pumupunta dito? Itinanong ko. Oo, gabi-gabi. Talaga? Oo, kapag gusto kong mapag-isa. Oh, ibig bang sabihin ay iniistorbo na kita ngayon? Nahihiyang tanong ko. Hindi siya sumagot, ngunit tumingin sa langit. It's so beautiful. Sabi niya napatingin ako sa kanya. Nakangiti sa sarili na nakatingin sa kanya, sumagot ako ng it is. Indicating him to be beautiful. Ayokong matapos ang gabing ito. Napakasarap sa pakiramdam na kasama siya. Kinabukasan, nagising ako na masakit ang likod ko dahil muli akong nahulog. Napasigaw ako sa sakit. Fuck, this hurts like bitch. Kailangan mo talagang matutong kontrolin yung bibig mo. Dumating ang boses ni Vrix. Lumingalinga ako sa paligid para hanapin siya. Doon ay handa na siyang magtrabaho habang nakatayo sa harap ng salamin na inaayos ang kanyang kurbata. Nakatingin siya sa akin mula sa salamin. Well, you are still early, 8 AM pa lang. So, you can go back to your beauty sleep. Bumangon ako sa sahig at sinabing, no thanks. I am so done with the sleeping now. Sinipa ko ang couch pero nasaktan ulit. I hate this couch. Umiling lang si Vrix na nakatingin sa akin. Nagpunta ako sa banyo ngunit huminto sa aking daan at lumingon, nanlilisik sa kanya at sinabi. By the way, my sleep since I got here never been beauty, except the night I was scared.
With that pumasok na ako sa loob ng washroom. At eto na naman ako, gumagala na naman. Napagdesisyonan ko na ngayon ay gagawa ako ng mga cupcake para kay Ryan. Kinaumagahan nanunood kami ng movies, then pumunta kami sa playroom niya. After maglaro doon, natulog siya tapos dumating yung tutor niya and now nag-aaral siya. And me being a nice mom, I didn't want to disturb him. Kaya, ito ang dahilan ng aking paglalagalag. Napahinto ako nang makarating ako sa harap ng kwarto kung saan hiniling ako ni Vrix na huwag pumunta. I am really curious to know kung ano ang meron sa kwartong ito. Pag-isipan ko, ano kayang nasa loob ng kwartong ito? Hiniling niya sa akin na huwag pumasok sa loob. Kanina nung tinanong ko si Ryan, sabi niya bawal daw pumasok si Vrix sa kwartong ito. Walang sino man, kahit hindi si Ryan. Ano kaya ito? Mga picture siguro ng ex-wife niya. Hindi ko pa siya nakita. Oo, pero bakit ayaw niyang pumasok si Ryan noon? I mean mommy niya yun. Oo, tama ka. Tapos ano, ibang opisina. Siguro, this man loves his work so, hindi na ako magtataka. Pero sa tingin ko hindi. Bakit ayaw niyang may pumasok sa opisina niya? Tama, saka baka may sikreto kung saan malalaman ko sa huli na mafia leader siya or something. Jesus, like just think about it, it would be so much exciting. Vrix Adams, ang pinuno ng mafia. Damn! Ang taas talaga ng expectations mo. Oh no. Ano ngayon? Playroom ba niya ito? Hindi siya Bata Bella, hindi ganoong playroom. Tapos, you know Christian Grey kind of playroom. Ano ba kasing iniisip mo? No, it is possible. I mean isipin mo na lang at tugma lahat ng katangian. Parehong bilyonaryo sina Vrix at Christian, pareho silang walang asawa. He is married, pero ngayon hindi na siya. Nakaka-intimidate din siya. Kasal na siya sa'yo. Holy moly, mahilig ba siya sa ganoong klase ng sex? No, hindi sa tingin ko. Trust me conscience he is. Gusto ko itong makita. Jesus, we are coming. Nakuha ako ng curiosity at sinimulan kong hanapin ang susi sa mga drawer sa tabi. Sa wakas ay nahanap ko rin ito. Ha, ito ay madali. Dahan-daang huminga ng malalim binuksan ko ang pinto at pumasok. Nanlaki ang mata ko pagkatingin ko sa loob. Grabe, Bella, hindi ito katulad ni Christian Grey. This is so fucking beautiful. Oh, yes it is, so beautiful. Napuno ang kwarto ng mga drawing na may nakasulat na pangalan ni Vrix sa ibaba. Napakaganda ng mga ito. Wow, so si Mr. Devil Adams ay artist rin. Nilibot ko ang kwarto, tinitingnan ang bawat picture. Napaka-perpekto ng lalaking ito. Meron bang hindi niya magawa? Pero bakit niya ito itinatago sa lahat? I mean we should be proud about these things but he hides them. Bakit? Parang bawat painting dito ay may sinasabi. Tulad ng bawat larawan ay may kahulugan. Pumunta ako sa harap ng isang painting at hinawakan ito, agad na sumilay ang ngiti sa mukha ko. Ang ganda. Pagkatapos ay lumipat ako sa isa pa upang makita ang isang babae. Napakaganda niya. Iniisip ko kung imahinasyon niya lang ba iyon o talagang may napakagandang tao. Pero hindi ko alam kung bakit, bawat larawan dito ay naglalarawan ng kalungkutan maliban sa painting ng babae. Mukha siyang masaya, sobrang saya. Huminga ako ng malalim habang nakatingin sa drawing na tinanong ko, ano pa ba ang itinatago mo sa lahat, Vrix? Siguro may dahilan kung bakit ayaw niyang may makakita sa mga ito. I think dapat umalis na lang ako. Hindi maganda ang manatili pa rito. Babalik siya anytime and if he see me here then I am dead for sure. Habang paalis na sana ako ay natamaan ng kamay ko ang pen stand na nakalagay sa mesa at nahulog ito. Kukunin ko na sana iyon pero narinig ko ang doorbell. Nanlaki ang mata ko. Shit, nakauwi na siya. Run Bella, run. Dahil doon ay tumakbo ako palabas ng kwarto, nilock ang kwarto sa paraang ito ay ibinalik ko ang susi. Paglabas ko ng kwarto, tumakbo ako sa kusina. Nang makarating ako sa kusina ay nakahinga ako ng maluwag at nagsimulang maghanda ng hapunan. Ilang minuto pa ay dumating na si Maria sa loob ng kusina. Nang makita niya ako, tinanong niya ako. Bella, anong ginagawa mo dito? Nanginginig pa ako. Maria, I just wanted to make the dinner. Oh, okay, need help. Umiling ako. She then scanned my face. Bella, okay ka lang? Bakit pawis na pawis ka? Ako, pawisan. Oh, bumaba akong tumakbo, baka kaya. Sigurado ka ba? Oo. Iniwas ko na lang ang tingin ko sa kanya at ibinalik ang atensyon sa paghahanda ng hapunan. Baka pwede ko pang ihanda ang cupcake sa ibang araw para kay Ryan. Gabi na ngayon. Bakit nanginginig pa rin ako? Hindi niya malalaman na pumunta ako doon. No, hindi niya gagawin, tama. Bakit pa ako napunta doon? Ang mausisa kong ito ay magdadala sa akin sa isang malaking problema balang araw. Pagkatapos kong maghanda ng hapunan, inilagay ko ito sa mesa.
Normal lang kumilos, Bella. Oo, normal. Ako ay normal. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Hindi ako natatakot. Ako ay normal. Napaka-normal ko. Manahimik at maging normal. Bakit napakahirap maging normal? Maya-maya ay bumaba si Vrix na nakayakap kay Ryan, nakangiti habang nakikinig sa kanyang mga usapan. I think he is in good mood today, para hindi niya ako pagalitan. Ni hindi nga niya alam na pumasok ka sa kwartong iyon. Oo, umupo silang dalawa. Inihain ko sa kanila ang pagkain. Mommy, sit with us and eat, masayang sabi ni Ryan. Without saying anything, umupo na lang ako. Inihain ko sa sarili ko ang pagkain, nagsimula na akong kumain. Hindi ako naglakas loob na tingnan si Vrix kahit isang beses. Alam kong kakabahan ako. Ramdam ko ang titig ni Vrix sa akin, pero iniwasan ko pa rin siya. Si Ryan naman ang kausap. Sinasagot lang siya ni Vrix. At ako naman, nakatingin lang ako kay Ryan at napapangiti sa tuwing ibinalik ko ang atensyon ko sa pagkain ko. Biglang parang interesting sa akin ang pagkain. Dad, you know, I hate maths. I just want to kill that subject. My smart brain just stops working when Mr. Jones asks me to solve a problem. Mommy, what about you? Did you like math? Tanong sakin ni Ryan. Hell no. That subject was my biggest enemy in school. Napailing na lang ako. Mommy, what happened? Why are you so quiet now? You were fine this morning. Umiling ulit ako. Nothing. This is unusual. Sabi ni Ryan at sinimulang kainin ulit ang pagkain niya. So unusual. Siguradong kay Vrix ang boses na ito. Inangat ko ang ulo ko para tignan siya at agad na nagsisi, nakasandal siya sa upuan niya na nakakross ang mga kamay sa dibdib na nakatitig na sa akin na nakakunot ang mga kilay, parang binabasa niya ang nasa isip ko. Mabilis kong ibinaba ang tingin ko sa pagkain ko at nagsimulang kumain. Pwede ba siyang tumigil sa pagtitig? Namamatay na ako dito sa kaba, and he is making this worst. After the dinner, sinamahan ko si Ryan sa kwarto niya na ayaw kausapin si Vrix. Humiga ako sa tabi niya sa kama, sinuklay ko ang kamay ko sa buhok niya, sinusubukan ko siyang patulugin. Mommy, why are you so quiet today? Tanong niya. Napangiti ako at sinabing, it's nothing baby. Everything is fine. Hanggang sa malaman ng daddy mo na pumunta ako dun. I am not a kid, mommy. Baby, I said everything is fine. Don't worry and go to sleep. Tapos biglang bumukas yung pinto ng kwarto ni Ryan. Lumingon ako para tingnan kung sino yun. Vrix, mukhang galit talaga siya. Madilim ang kanyang mga mata at parang handa na niyang patayin ang sinumang darating sa kanyang harapan sa oras na ito. Bella, on my room, now. Utos ni Vrix sa galit na tono. This is the first time I have seen him like this and trust me, it scared me to the core. Napalunok ako at sinabing, I'll just make Ryan sleep then. Now, ungol niya. Napalunok ako at mabilis na tumayo sa kama. Bumalik siya, nanatili akong frozen. Fuck, nalaman yata niya na pumunta ako doon. Mommy, what did you do? Wala akong masabi. Mommy, Dad seems really angry. Hinalikan ko siya sa noo. Good night. Good night, Mommy. Don't worry, nothing will happen. Tumango ako. I'll see you tomorrow, if by chance I am alive, baby. Lumabas ako ng kwarto ni Ryan at tinungo ang kwarto namin. Sa bawat hakbang ko ay parang lalabas na ngayon ang puso ko sa dibdib ko. It's going to be fine, Bella. Stay strong. Fine. Fine my ass. Nakita mo ba ang mukha niya? Galit na galit ang itsura niya. Nang makarating ako sa harap ng pinto, tumigil ako. Paano kung hindi ako pumasok sa loob? Paano kung sabihin ko sa kanya na nakatulog ako kay Ryan? Oo, sa tingin ko ito ay isang magandang ideya. Dapat siguro bumalik ako. Tumalikod na ako at tatakbo na sana nang makita ko si Vrix na nakatayo sa harapan ko. Hindi ba dapat nasa loob siya ng kwarto? Hinawakan ni Vrix ang kamay ko at hinila ako papasok ng kwarto. Nang nasa loob na kami ay isinara niya ang pinto at tinignan ako ng masama. Lumipat ako pabalik, natatakot. Lumapit siya, tumama ang likod ko sa pader. Pumwesto siya sa harap ko habang nasa bulsa ng sweatpant ang mga kamay. Pagtingin ko sa kanya, nakagat ko ang labi ko. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta sa kwartong iyon? Tanong niya sa matigas na tono. Tumango ako, pero nagpunta ka pa rin dun. Di ba? Fuck. Umiling ako ng no. Don't you dare lie to me, Bella. Sigaw niya na ikinadjam ko. Tumingin ako sa kanya na parang natatakot. Vrix, gusto ko lang malaman. I asked you not to go there. I fucking told you not to go there. Tumingin ako sa ibaba, galit na galit siya, bago ang side niyang ito. Hindi ko akalain na ganito siya kagalit. But what's there to hide? Sa wakas ay nasabi ko na. Ilang segundo lang ay sinendal niya ako sa dingding. Nanlaki ang mata ko sa biglaang pagkilos niya. Tumingin ako sa mata niya, namumula ang mata niya.
If I ask you to do something, you will do that, without any argument. The paintings were beautiful, bakit itinatago mo? There's a reason for everything. Bella, don't force me to bring the worst for you. I am being nice to you, don't force me to show my real side to you. Trust me, hindi mo magugustuhan. Saka siya lumayo sa akin. Nanatili akong nakatingin sa ibaba para pigilan ang mga luha ko. As of now, I told you you'll get punished if you break any rule. You are not allowed to talk to your yaya for a whole week. I'll be taking your phone. Kung susubukan mo, pagkatapos ay ang taong tinulungan ka mapaparusahan din kasama si Ryan. Ano, hindi siya pwedeng magseryoso. No, hindi mo magagawa iyon. Kaya ko at ginagawa ko. No, oo, with that kinuha niya ang phone ko sa bedside table, at lumabas. Vrix, listen to me, sigaw ko pero hindi siya tumigil. Ano ngayon ka Bella? Bakit kailangan mong pumunta doon? Bakit si Yaya? Alam niyang hindi ako mabubuhay ng isang araw na hindi siya nakakausap, at ngayon ay bawal akong makipag-usap sa kanya ng buong linggo. Vrix Adams, I want to kill you. At dito na po, nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.